Invincible Divine Sword Chapter 1861 hanggang 1870. Tinitingnan ng nag-aalab na kasakiman sa mga mata ng ikapitong antas na alagad ng langit na banal na nasa harapan niya, mahinahong sinabi niyang Xiaotian, "Oo, mayroon akong isang Buddhist na kayamanan sa akin. Bakit, gusto mo bang nakawin?" Ang ikapitong antas ng Heavenly Saint na disipulo ay natigilan nang marinig niya ito, at pagkatapos ay ngumisi siya at sinabi, kung gayon, dapat mong idara itong Buddhist na kayamanan para sa akin." Pagkatapos sabihin iyon, bigla niyang hinawakan si Yang Xiaotian gamit ang isang kuko. Gayunpaman, sa sandaling magsimula siya, nakita niya ang isang gintong higanteng tripod na papunta sa kanya. Napakalaking tripod. Boom! Inihagis ni Yang Xiaotian ang tripod at pinalipad ito, at ang ikapitong antas ng Heavenly Saint na disipulo ay sumabog at direktang nahulog sa dingding ng Burial Buddha Pagoda. Sa isang malakas na putok, dumausdas siya sa dingding, umikot ang mga mata, at bumubula ang bibig. Sa orihinal, narinig ng iba pang dosenang mga tao na si Yang Xiaotian ay may Buddhist na kayamanan, at ang kanilang mga mata ay nagliliyab din, ngunit lahat sila ay natakot sa disipulo na bumubula ang bibig. Sa partikular, ang mga disipulong nakatayo sa tabi ng bumubula na disipulo ay mukhang takot nang makita nila siyang nakahiga sa tabi nila. Biglang nagkaroon ng kakaibang katahimikan sa ikatlong palapag ng tore. Si Yang Xiaotian ay hindi tumingin sa bumubula na disipulo, ngunit ang kanyang mga mata ay nahulog sa unang Buddha statue at patuloy na naiintindihan ang kanyang Buddha statue. Nang makitang patuloy na naiintindihan ni Yang Xiaotian ang estatwa ng Buddha na parang walang nangyari, ang mga disipulo sa tore ay hindi nang ahas na kumilos. Pagkaraan ng ilang sandali, naunawaan muli ng mga disipulo ang rebulto ng Buddha. Ngunit lahat ay absent-minded at nahirapang mag-concentrate. Katulad ng dati, wala pang 60 paghinga, naunawaan ni Yang Xiaotian ang unang rebulto ng Buddha sa ikatlong palapag. Nang makitang naunawaan ni Yang Xiaotian ang unang estatwa ng Buddha sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa harap nito, ang mga disipulo sa ikatlong palapag ay natigilan. Pagkatapos, isa-isang naunawaan ni Yang Xiaotian ang susunod na dalawang estatwa ng Buddha sa parehong bilis. Ang tatlong estatwa ng Buddha ay kumikinang sa liwanag ng Buddha, na sumasakop kay Yang Xiaotian, at si Yang Xiaotian ay na-teleport sa ika-4 na palapag ng Burial Buddha Tower. Natigilan ang mga alagad sa ikatlong palapag. Sa oras na ito, sa wakas ay naunawaan na nila kung paano makakarating sa ikatlong palapag ang disipulong ito na nasa ika-5 antas pa lamang ng Great Saint Realm. Ang kabilang partido ay walang anumang Buddhist na kayamanan. Gayunpaman, dahil sa isang nakakatakot na talento ng Buddha, natakot ang mga disipulo sa ikatlong palapag. Sino siya? Matapos mawala ng mahabang panahon si Yang Xiaotian, nauutol na tanong ng isang disipulo. Ngunit walang ibang makasagot sa kanya. Nakita ng mga disipulo sa labas na ang ika-4 na palapag ng Burial Buddha Pagoda ay muling naiilawan sa lalong madaling panahon, at hindi nila maiwasang tumigil muli. Siya na naman ba? Ito ay tumagal lamang ng higit sa 100 paghinga. Mahinang sabi ng isang alagad. Dati, nahulaan ng ilang disipulo na si Yang Xiaotian ang pumasok sa ikatlong palapag. Pagkatapos ng lahat, naunawaan ni Yang Xiaotian ang unang estatwa ng Buddha sa unang palapag sa wala pang 60 paghinga. Kung kalkulahin sa bilis na ito, magkatugma lang ang ikalawa at ikatlong palapag. Kung sasabihin mo, makakarating siya sa ikapitong palapag ng wala pang kalahating oras. Kahit na malampasan ng Heavenly Buddha. Isang alagad na hamarang kay Yang Xiaotian ay halatang hindi naniniwala dito at malamig na tumawa. Pusta ko ang batang ito ay hindi maaaring tumagal ng 1/4 oras sa ikalawang palapag bago siya sabog ng lakas ng Buddha sa ikalawang palapag. Sabi ng isang tao. Si Tanglong ay nagmumuni-muni pa rin sa ikalawang palapag, at halos lahat ay naniniwala na ang taong nananatili sa ikalawang palapag ay si Yang Xiaotian. Parang narinig ang mga salita ng disipulong ito, biglang nagningning ang ikalawang palapag ng Burial Buddha Pagoda, at isang figure ang nailuwa, at ang disipulong pinaalis ay bumagsak ng husto sa lupa sa labas ng tore. Tumingin ang lahat, hindi ba ito si Tanglong? Kaya ang taong nanatili sa ikalawang palapag ay hindi kailanman naging binatang iyon. Ang disipulo nakakasabi lang na taya niya si Yang Xiaotian ay mapapagalitan kung hindi siya makatagal ng 1/4 oras sa ikalawang palapag, bumulong. Pagkarating ni Yang Xiaotian sa ika-4 na palapag, mas kaunti ang mga tao, at 7 lamang ang mga disipulo sa ika-4 na palapag. Ang 7 alagad sa ika-4 na palapag ay kapareho ng mga disipulo sa ikatlong palapag. Nang makita si Yang Xiaotian, isang disipulo ng ika-5 antas ng dakilang santo, na umakyat sa ika-4 na palapag, sila ay natigilan din. Gayunpaman, ang mga tao ay hindi kumilos ng padalos-dalos tulad ng disipulo sa ikatlong palapag, ngunit tumingin lamang kay Yang Xiaotian ng may pagtataka, at ang ilan ay nagmulat pa ng kanilang mga mata ng direkta upang makita si Yang Xiaotian. Hindi pinansin ni Yang Xiaotian ang lahat. Ang kanyang layunin ay maunawaan ang mga estatwa ng Buddha at magpatuloy sa pag-akyat. Dumating siya sa unang rebulto ng Buddha sa ika-4 na palapag at nagsimulang umunawa. Tulad ng ikatlong palapag, si Yang Xiaotian ay gumugol pa rin ng wala pang 60 paghinga sa bawat rebulto ng Buddha. Hindi nagtagal, lahat ng 4 na estatwa ng Buddha sa ika-4 na palapag ay naintindihan. Sa ganitong paraan, pinanood ng 7 disipulo sa ika-4 na palapag si Yang Xiaotian na tahimik na naiintindihan ang 4 na estatwa ng Buddha sa ika-4 na palapag, at pagkatapos ay umakyat sa ika-5 palapag.
Hanggang sa umakyat siyang Xiaotian sa ika-5 palapag at nawala sa ika-4 na palapag, ang 7 disipulo sa ika-4 na palapag ay nahihirapan pa ring mag-react. Kung mas mataas ka, mas kakaunti ang mga disipulo. Dalawa lang ang disipulo sa ika-5 palapag. Katulad nito, mabilis na naunawaan ni Yang Xiaotian ang 5 estatwa ng Buddha sa ika-5 palapag at nakarating sa ika-6 na palapag. Nakita ng mga disipulo sa labas na lumiwanag ang ika-6 na palapag ng Burial Buddha Tower, at nagulat sila. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Dapat mong malaman na bago ito, sa nakalipas na 100,000 taon, ang Zenshin Buddha lamang ang nakarating sa ika-6 na palapag ng Burial Buddha Tower. Pagdating niyang Xiaotian sa ika-6 na palapag, nakita niya ang isang kalbong binata na nakasuot ng damit na Budista na nakatayo sa harap ng unang estatwa ng Buddha sa ika-6 na palapag, nag-iisip ng mabuti. Nang marinig ang boses, nagulat ang binata. Ang binata ay ang Buddha ng Zenshin, ang Buddha ng Zenshin Buddhist Sect. Ang Zenshin Buddhist Sect ay ang unang Buddhist sect sa Misty Continent. Ang mga disipulo sa ika-4 at ika-5 palapag ay nabigla nang makitang siyang Xiaotian, isang dakilang santo, ay umakyat sa ika-6 na palapag. Naiintindihan na ang Buddha ng Zenshin ay nabigla nang makita siyang Xiaotian, isang dakilang santo, na umakyat sa ika-6 na palapag. Tinitigan niya siyang Xiaotian na nakadilat ang mga mata. Dumating siyang Xiaotian sa Zenshin Buddha at nagsimulang maunawaan ang unang rebulto ng Buddha. Tumingin si Zenshin Buddha kay Yang Xiaotian sa tabi niya at gustong magsalita, ngunit hindi niya alam kung ano ang itatanong. Pagkaraan ng ilang sandali, ang unang estatwa ng Buddha sa ika-6 na palapag ay lumundag na may liwanag na Buddha at binalot siyang Xiaotian. Nang makitang ang unang estatwa ng Buddha sa ika-6 na palapag ay na-activate niyang Xiaotian, mas natulala si Zenshin Buddha. Ilang araw na siyang nasa ika-6 na palapag, at ilang araw na siyang nakakaintindi ng husto, ngunit hindi niya pa rin maintindihan ang unang estatwa ng Buddha sa ika-6 na palapag. Hayaan ang pag-unawa, hindi niya maintindihan ang unang Buddha ron. Mataman niyang tinitigan siyang Xiaotian. Sa Misty Continent, may mga disipulo na ang mga talento ng Budista ay mas mahusay kaysa sa kanya. Dumating siyang Xiaotian sa pangalawang estatwa ng Buddha at nagpatuloy sa pag-unawa sa pangalawang estatwa ng Buddha. Matapos maunawaan ang pangalawang rebulto ng Buddha, ipinagpatuloy niya ang pag-unawa sa ika-3 at ika-4. Nang makita niyang naunawaan niyang Xiaotian ang lahat ng 6 na estatwa ng Buddha sa ika-6 na palapag sa wala pang quarter ng isang oras, nagulat si Zenshin Buddha. Ang taong ito kaya ay ang reincarnation ng kasalukuyang Buddha. Kung hindi dahil sa muling pagkakatawang tao ng Buddha, paano niya mauunawaan ang lahat ng mga estatwa ng Buddha sa ika-6 na palapag sa wala pang quarter ng isang oras? Nang bumalot kay Yang Xiaotian ang liwanag ng Buddha ng lahat ng mga estatwa ng Buddha sa ika-6 na palapag, inilipat si Yang Xiaotian sa ika-7 palapag. Lumiwanag ang ika-7 palapag ng Burial Buddha Pagoda. Ang liwanag ng Buddha ay napakalakas na nagliliwanag sa paligid na parang liwanag ng araw. Natigilan ang mga disipulo sa paligid ng Burial Buddha Pagoda. Ika-7 palapag. Sa loob ng 300,000 taon, walang alagad na umakyat sa ika-7 palapag ng Burial Buddha Pagoda. Ito ba ang Buddha ng Zenshin? Mahinang sabi ng isang alagad. Mas pinili pa rin nilang maniwala na ang Buddha ng Zenshin ang umakyat sa ika-7 palapag, hindi ang binata sa Great Saint Realm. Sa loob ng tore, dumating siyang Xiaotian sa ika-7 palapag at mas tahimik. Sa ika-7 palapag, walang mga alagad na naliwanagan ang rebulto ng Buddha, siya lamang ang nag-iisa. Nang walang ibang mga disipulo, siyang Xiaotian ay tahimik. Dumating siya sa unang rebulto ng Buddha sa ika-7 palapag. Gayunpaman, ang ika-7 layer ng mga estatwa ng Buddha ay mas pribado kaysa dati. Niliwanagan niyang Xiaotian ang higit sa 100 hininga para maliwanagan ang unang rebulto ng Buddha. Matapos makapasok sa unang Buddha statue, siya ay dumating sa pangalawang Buddha statue, at pagkatapos, ang ika-3 at ika-4. Pagkatapos ng ika-7 palapag na estatwa ng Buddha sa ika-7 palapag, siyang Xiaotian ay inilipat sa ika-8 palapag. Sa ika-8 palapag, ang estatwa ng Buddha ay mas esoteriko kaysa sa ika-7 layer. Inabot ito niyang Xiaotian ng halos 1 oras para maliwanagan ang 8-layer Buddha statue sa ika-8 palapag. Pagkarating sa ika-9 na palapag, patuloy na natauhan siyang Xiaotian. Matapos ang kalahating araw ay pumasok siya sa Burial Pagoda, matagumpay siyang nakarating sa ika-10 palapag ng alamat ng Burial Pagoda, ang pinakamataas na palapag. Nang dumating siyang Xiaotian sa ika-10 palapag, ang buong pagoda ng libing ay sumabog sa maliwanag na liwanag. Nahati ang tubig ng Buddha na parang talon. Ang lahat ng mga disipulo sa paligid ng stupa ay nakamasid sa hindi malilimutang eksenang ito. Ang Burial Pagoda ay nakatayo sa netland ng Burial Buddha sa hindi mabilang na taon. Wala pang nakarating sa ika-10 palapag, ika-10 palapag, permanente at madilim, ngunit ngayon, ang ika-10 sapin ay madilim na noon. At may pakiramdam na lahat ay bulag. May sumakay sa ika-10 palapag ng Burial Pagoda. Sa wakas, may mga taong sumakay sa ika-10 palapag ng Burial Pagoda. Nang makita ang eksenang ito, maraming mga disipulong Budista ang tila nakakita ng himala ng kanilang pananampalataya, at tuwang-tuwa pa silang lumuhod at umiiyak. Ang mga disipulong iyon na hamarang kay Yang Xiaotian ay blanko sa kanilang isipan.
Hindi sila makapagsalita. Grand Holy Realm ba iyon? Ang dakilang banal na kaharian na iyon, kahit nasa ikasampung palapag ng Burial Pagoda. Dumating siyang Xiaotian sa ikasampung palapag at nakita ang ginintoang katawan ng malakas na Buddha. Ang kabilang partido ay nakasuot ng kuliglig at nakaupo doon. Matapos ang hindi mabilang na mga taon, ang gintong katawan ay immortal pa rin, at ang buong tao ay parang buhay, tulad ng isang buhay na tao. May isang libro at isang bote ng jade sa tabi ng kabilang partido. Sa ibabaw ng ikasampung palapag, mayroong isang layer ng gintong likido, na kung saan ay ang Buddha-Buddha likido. Ang mga likidong Buddha-Buddha na ito ay hindi mas mababa sa mga nasa Third Buddha Temple. Nang makita ang napakaraming likidong Buddha-Buddha, natuwa siyang Xiaotian. Ang ikasampung palapag ng Burial Pagoda ay talagang mayroong Buddha at Buddha na likido. Sa napakaraming mga likidong Buddha-Buddha, ang Dharma ng kanyang ikatlong henerasyon ay inaasahang lalampas sa ikatlong palapag. At sa napakaraming likidong Buddha-Buddha, ang kanyang kaluluwa ay maaaring bumuti muli. Agad na sinisingil niyang Xiaotian ang mga likidong Buddha-Buddha gamit ang bote ng jade. Pagkatapos matanggap, kinuha niya ang libro sa paligid ng kabilang partido at binasa ito. Ito ay isang Buddhist merit na Dharma Ju, at ito rin ang unang Buddhist na paraan ng fog. Ang mga taong nakaupo ay ang mga ninuno ni Dharma, ang unang Buddhist master ng mist. Mula simula hanggang katapusan, 3 beses niyang pinanood ang mga taktika ng Dharma, at pagkatapos ay binuksan ang Dharma Ju at naliwanagan, at pagkatapos ay binuksan ang bote ng jade. Noong una, inakala niya na ang santuwaryo ng Avenue ay nasa bote ng jade, ngunit ang ikinagulat niyang Xiaotian ay ang bote ng jade ay isang gintong Buddhist na dan. Ito na ba? Bagamat hindi makilala niyang Xiaotian ang Fodan, nararamdaman pa rin niya ang kamangha-manghang gamot na nilalaman ng Fodan. Ito ay 6 Fodan. Sabi ni Dingye. 6 na Fodan. Natigilan siyang Xiaotian. Oo, ang 6 na Buddha Dan ay gawa sa Fodan na gawa sa santuwaryo ng Budismo sa 6 na daigdig. Bagamat gawa lamang ito ng 6 na uri ng mga banal na gamot, ang gamot ay napakahusay, lalo na para sa dakilang banal na kaharian at langit. Ang epekto ng mga disipulo ng banal na kaharian ay ang pinakamahusay. Sinabi ni Dingye, ang 6 na Buddha Dan na ito ay hindi lamang makapagpapabuti. Maaari din itong pawiin ang katawan at palakasin ang kaluluwa. At pagbutihin ang iyong mga pangunahing pantas. Lalo na para sa paglilinang ng Buddhist merito. Matapos makinig sa pagpapakilala ni Dingye, masaya siyang Xiaotian. Kung gayon, ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay maaaring ma-promote sa punto kung saan maaari niyang i-condense muli ang 3,650 gold lotus. Kinolekta niyang Xiaotian ang Dharma Ju at ang 6 na Buddha Dan, sinamba ang gininto ang katawan ng mga ninuno ni Bemo, at pagkatapos ay sinubukang patakbuhin ang Dharma Ju upang kolektahin ang relic ng Buddha sa tuktok ng pagoda. Sa isip ni Dharma, ang relic ng Buddha ay lumipad pababa mula sa tuktok ng tore at nahulog sa mga kamay niyang Xiaotian. Ang relic ng Buddha ay nasa kamay niyang Xiaotian, na nagpapalabas ng init ng Buddha. Matapos kolektahin ang relic ng Buddha, iniwan niya ang Burial Pagoda sa pamamagitan ng transmission array sa Burial Pagoda. Habang tinatanggap niyang Xiaotian ang mga labi ng Buddha, ang liwanag ng pagoda ay napakadilim. Pinagmasdan ng mga alagad ng Budismo ang mga naglahong relikya ng Buddha, na para bang naalis ang pag-ibig sa kanilang mga puso, lahat sila ay nalulungkot. Pagkatapos umalis niyang Xiaotian sa Burial Pagoda, nakarating siya sa isang napakalayo mula sa pagoda sa pamamagitan ng teleportation array. Tumingin siya sa paligid at lumipad pasulong. Hindi siya nagmamadaling sumipsip ng likido ng Buddha at lunukan ng 6 na Buddha Dan. Walang pagkakamali, 611, isang libro, isang libro. Sumakay siya sa ikasampung palapag ng Burial Pagoda at kinuha ang mga labi ng Buddha. Natatakot ako na kumalat ito sa lalong madaling panahon. Sa oras na iyon, ang mga malalakas sa lahat ng partido ng mainland ay hindi maiiwasang darating. Kaya naman, binalak niyang hanapin at tanungin ang kanyang amo na si Hongmeng ang kinaroroonan at balita ng Daoist. Matapos umalis sa lupain ng Buddha, hindi pa huli ang lahat para masipsip ang likido ng Buddha at Buddha. Dahil dito, nagpatuloy siyang Xiaotian sa paghahanap at pagtatanong tungkol sa kinaroroonan at balita ng Hongmeng Daoist. Gayunpaman, pagkatapos maglakad sa mga sulok ng netland ng libing na Buddha, hindi niya natagpuan at natuklasan ang Hongmeng Daoist. Kahit na hinimok niya ang kapangyarihan ng Hongmeng Eucharist, hindi niya maramdaman ang hininga ng Hongmeng Daoist. Malinaw, ang Daoist na si Hongmeng ay wala sa purong lupang Burial Buddha. Walang pagpipilian siyang Xiaotian kundi umalis sa purong lupain ng Burial Buddha. Matapos lumabas sa Burial Buddha Pure Land, sumali siyang Xiaotian sa Blood Demon Old Monster at sa Sky Destroying Demon, at lumipad palayo. Nang makitang lumabas siyang Xiaotian, ang Blood Demon Old Monster at ang Sky Destroying Demon ay labis na nasasabik. Binabati kita sa banal na Panginoon sa pag-akyat sa ikasampung palapag ng Burial Buddha Pagoda. Kapwa silang magkahawak ng kamao at masayang tumawa. Kumalat na ang balita na ang isang binata sa ikalimang antas ng dakilang santo ay umakyat sa ikasampung palapag ng Burial Buddha Pagoda.
Nakipagkamay si Yang Xiaotian at ngumiti, walang dapat I congratulate. Humanap muna tayo ng lugar. Gusto kong mag-practice sa pag-iisa. Oo, banal na Panginoon. Makalipas ang ilang araw. Pagkarating sa isang lugar na walang tao, naglagay si Yang Xiaotian ng isang shielding formation sa paligid niya, at pagkatapos ay nagsimulang umatras. Pinuprotektahan ng Blood Demon Old Monster at ng Sky-Destroying Demon si Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay nakaupong naka-cross-legged sa formation at nagsimulang sumipsip ng likido ng Buddha. Sa ilalim ng operasyon ng tatlong buhay na Dharma ni Yang Xiaotian, ang likido ng Buddha ay patuloy na isinama sa katawan ni Yang Xiaotian. Si Yang Xiaotian ay napuno ng ilaw ng Buddha. Sa likod niya, lumitaw ang tatlong larawan ng Buddha. Ang tatlong imaheng Buddha na ito ay napakahina, ngunit binigyan nila ang mga tao ng pakiramdam na sila ang mga larawan ng nakaraang buhay ni Yang Xiaotian, kasalukuyang buhay, at buhay sa hinaharap. Bagaman ang likido ng Buddha sa pagkakataong ito ay hindi bababa sa tatlong daigdig na Buddha Hall, habang ang lakas ni Yang Xiaotian ay tumaas, ang bilis ng pagsipsip at pagpino ng likido ng Buddha ay naging mas mabilis. Kinailangan lamang ng 4 na buwan para ni Yang Xiaotian upang pinuhin ang lahat ng likido ng Buddha. Matapos pinuhin ang likidong ito ng Buddha, ang lakas ni Yang Xiaotian ay itinaas sa ikalimang antas ng dakilang santo, at ang mga pangunahing katawan ng mga santo ay napabuti din ng husto. Ang baligtad na katawan ng santo ay lumampas sa ika-4 na antas. Ngunit sa kasamaang palad, ang 12 santo na katawan gaya ng walang hanggang santo na katawan ay medyo kulang pa sa pagpasok sa huling bahagi ng ika-28 antas. Tulad ng para sa tatlong mundo ng Budismo, ito ay bumagsak sa ika-3 antas. Bagamat ang kapangyarihan ng kaluluwa ay napabuti din ng husto, imposible pa rin na paikliin ang 3,650 Grade Golden Lotus. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, nagpasya si Yang Xiaotian na ipagpatuloy ang pagpino sa Six-Path Buddha Peel. Hanggat pinipino niyang muli ang Six-Path na Buddha Peel, ang kanyang soul power ay makakapagpadikit muli sa 3,650 Grade Golden Lotus. Kaagad, kinuha ni Yang Xiaotian ang Six-Path Buddha Peel at nilamon ito. Ang Six-Path Buddha Peel ay talagang isang bihirang Buddhist peel. Kapag nakapasok na ito sa bibig, ang kapangyarihan ng tableta ay agad na nagiging agos ng tubig, na bumubuhos sa mga pangunahing santo meridian at dantian ni Yang Xiaotian. Ang buong katawan ni Yang Xiaotian ay puno ng liwanag ng Buddha. Sa ilalim ng buong puwersa ng Three Worlds Buddha Dharma at ng Five Elements Holy Buddha Sutra, 6 na uri ng Buddha Chi ang namuo sa katawan ni Yang Xiaotian at naging 6 na ilog ng kapangyarihan ng Buddha. Ito ang ilog ng kapangyarihan ng Buddha na nabuo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng 6 na uri ng mundo ng Buddhist magic medicine. Habang pinipino ni Yang Xiaotian ang Six Paths Buddha Peel, ang anino ng Buddha sa likod niya ay muling namuo. Ito ay ang Three Worlds Buddha Shadow. Noong dinadalisay niya ang likido ng Buddha noon, ang Three Worlds Buddha Shadow ay malabo pa rin, ngunit ngayon ang Three Worlds Buddha Shadow ay lumaki ng gusto at naging bilog na rin. Habang ang kapangyarihan ng Six Paths Buddha Peel ay patuloy na nagiging banal na kapangyarihan, ang lakas ni Yang Xiaotian ay mabilis ding lumago. Di nagtagal, nakapasok siya sa tuktok ng ikalimang huling yugto ng dakilang santo. Bang! Biglang, isang bahagyang panginginig ng boses ang nagmula sa katawan ni Yang Xiaotian. Matagumpay na nakalusot sa ika-6 na antas ng dakilang santo. Matapos masira ang ika-6 na antas ng dakilang santo, ang kanyang paglaki ay hindi bumagal at patuloy na lumaki pataas. At ang kanyang grupo ng mga banal na katawan ay patuloy na umunlad. Sa partikular, ang Reversal Holy Body ay bumuti ng pinakamabilis at sa lalong madaling panahon ay nakapasok sa ika-4 na huling yugto. Matapos makapasok sa tuktok ng huling ika-6 na antas ng dakilang santo, bumagal ang paglaki ng lakas ni Yang Xiaotian. Ngunit nakalusot pa rin siya sa ika-7 antas ng dakilang santo. Matapos masira ang ika-7 antas ng Great Saint, ang Six Paths Buddha Peel ay ganap na pino. Matapos huminto sa pagsasanay si Yang Xiaotian, nagulat siya nang makitang nakalusot siya sa lahat ng paraan at sumugod sa ika-7 antas ng dakilang santo. Napakaganda ng epekto ng Six Paths Buddha Peel. Kung may iilan pa, natatakot akong maabot niya ang rurok ng ika-10 antas ng dakilang santo. Alam ko ang formula ng Six Paths Buddha Peel. Sinabi ni Uncle Ding, ngunit mahirap hanapin ang 6 na uri ng Buddhist magic medicine sa formula. Itong 6 na klase ng magic medicine, baka hindi mo mahanap lahat kahit maglakbay ka pa sa 100 kontinente. Tumango si Yang Xiaotian. Ang 6 na uri ng Buddhist magic na gamot sa Six Paths Buddha Peel ay mahirap hanapin, ngunit may isang uri ng magic medicine sa Buddha Peel na mas madaling hanapin. Sinabi ni Lolo Ding, at ang epekto ng Buddha Peel na ito ay hindi mas malala kaysa sa Six Paths Buddha Peel. Ang peel na ito ay tinatawag na Vajra Peel. Pagkatapos ay sinabi niya kay Yang Xiaotian ang 100 uri ng mga Buddhist magic na gamot at mga pamamaraan ng pagpino na kailangan para sa Vajra Peel. Ang 100 uri ng Buddhist magic medicine na ito ay matatagpuan sa Misty Continent. Maaari kang magtanong sa paligid. Sabi ni Lolo Ding. Okay, isinulat ito ni Yang Xiaotian. Sa panahong ito ng paglilinang, hindi lamang siya nakalusot sa unang bahagi ng ika-7 antas ng dakilang santo, ngunit napabuti rin ang kanyang 3 daigdig na Buddha Dharma ng napakabilis, na nakapasok sa ika-4 na antas, at ang Reversal Saint Body ay nakapasok sa ika-5 antas.
Ang iba pang mga saint bodies ay mabilis ding umunlad, at lahat ay nakapasok sa huling yugto ng ika-28 antas. At ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa, pagkatapos ng pagsasanay na ito, ay umabot sa punto kung saan maaari niyang i-condense muli ang 3,650 Golden Lotus. Kaya, binalak ni Yang Xiaotian na paikliin ang Golden Lotus sa lugar. Kaagad, itinuon ni Yang Xiaotian ang kanyang isip at pinakalma ang kanyang hininga, at pagkatapos na alisin ang lahat ng panlabas na abala, sinimulan niyang paikliin ang ginintoang lotus. Sa ilalim ng condensation ng kanyang makapangyarihang kaluluwang kapangyarihan, ang kapangyarihan ng langit at lupa ay biglang umungol na parang tsunami. Nagulat ang Blood Demon at ang Sky-Destroying Demon na naghihintay sa labas nang maramdaman nila ang pagbabago sa kapangyarihan ng langit at lupa. Napakagandang paghalay ng kapangyarihan ng langit at lupa, ano ito? Sabay silang napatingin sa formation. Nais ng banal na Panginoon na paikliin muli ang gintong lotus. Ito ay hindi pa matagal na ang banal na Panginoon condensed ang gininto ang lotus, at ito ay masyadong mabilis upang paikliin ang gininto ang lotus muli. Sabi ng Blood Demon. Upang makamit ang banal na kaharian, ang puso ng tao ay ang pundasyon at ang pinakamahalaga, ngunit ang gininto ang lotus ay pantay na mahalaga. Ang dalawa ay natural na umaasa na ang kanilang banal na Panginoon ay makakapag-condense ng pinakamalakas na Golden Lotus. Gayunpaman, hindi pa nagtagal mula nang i-condense ni Yang Xiaotian ang Golden Lotus sa unang pagkakataon, at kailangan niyang i-condense itong muli. Sa mata ng Blood Demon, medyo nagmamadali ba? Sumimangot din si Mie Tianmingmo at sinabing, huwag kang mag-alala, kahit na ang banal na Panginoon ay hindi makapag-condense ng 3,650 Golden Lotuses tulad ng unang pagkakataon, hindi dapat maging problema ang magpa-condense ng 2,000 Golden Lotuses. Ang matandang halimaw ng Blood Demon ay tumango at ngumiti, oo, sa talento ng banal na Panginoon, kahit na ito ay nagmamadali, maaari niyang i-condense ang 2,000 Golden Lotuses. Nang ang kapangyarihan ng langit at lupa ay patuloy na nag-condense, si Yang Xiaotian ay nagpatuloy sa pag-compress ng kapangyarihan ng langit at lupa. Sa wakas, isang gininto ang lotus ang nabuo. Habang ang kapangyarihan ng langit at lupa ay patuloy na pumipiga, ang gininto ang lotus ay patuloy na lumalaki. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang nilalaman, isang libro, isang bar. Sa isang kisap mata, may daan-daang Golden Lotuses. Pagkatapos, 200, 300. Nang makitang ang gininto ang lotus sa ilalim ng mga paa ni Yang Xiaotian ay patuloy na lumaki sa napakabilis na bilis, ang matandang halimaw ni Blood Demon at Mie Tianmingmo ay kinabahan. Libo-libo. Nang makita na ang gininto ang lotus ni Yang Xiaotian ay sumabog sa 1,000 ng napakabilis, nagulat ang dalawa. Sa bilis na ito, natatakot ako na ito ay higit sa 2,000. Ang mga gintong lotus sa ilalim ng mga paa ni Yang Xiaotian ay mabilis na napalitan ng 2,000. 2,000 ranggo. Pareho silang kinakabahan at naikuyom ang kanilang mga kamao. Di nagtagal, ang bilang ng mga gintong lotus sa ilalim ng mga paa ni Yang Xiaotian ay umabot sa 2,500, at pagkatapos umabot sa 2,500, ito ay patuloy na tumaas ng mabilis. Nang ang mga gininto ang lotus ni Yang Xiaotian ay namuo sa 2,900, pareho silang nagsimulang huminga ng malalim. 3,000. Nang makita ang mga gininto ang lotus ni Yang Xiaotian na namuo sa 3,000, ang dalawa sa kanila ay nasa sabik na ang kanilang mga mukha ay namula. Gayunpaman, pagkatapos umabot sa 3,000, ang bilis ng Golden Lotus condensation ay bumagal. Ang kaluluwa ni Yang Xiaotian ay nakaramdam ng pagod tulad noong nakaraan. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at patuloy na pinipiga ang kapangyarihan ng langit at lupa. Habang patuloy na lumalaki ang Golden Lotus, nagsimulang sumakit ang kanyang ulo. Kahit na sa karanasan mula sa huling pagkakataon, nakakaramdam pa rin ng abnormal na sakit si Yang Xiaotian. Nang mag-condensed siya sa 3,500, sa tuwing magdadagdag siya ng isa, ang kanyang kaluluwa ay parang napunit ng isang di nakikitang puwersa, at ito ay lubhang masakit. Ang matandang halimaw na Blood Demon at ang Destroying Heaven Demon ay tumingin sa abnormal na sakit ni Yang Xiaotian, at pareho silang kinakabahan at nag-aalala. Ngunit sa pagpupursige ni Yang Xiaotian, ang Golden Lotus sa wakas ay umabot sa 3,650. Nang umabot sa 3,650 ang gininto ang lotus ni Yang Xiaotian, biglang nagbago ang kulay ng langit at lupa, lumundag ang mga ulap, bumukas ang isang butas sa kalangitan, at bumagsak ang gintong banal na ulan. Sa pagtingin sa gininto ang banal na ulan, ang matandang halimaw na si Zumo ay natigilan, banal na ulan. Maging ang Tianmingmo, na minsang nakakita ng banal na ulan, ay natigilan. Ito ang pangalawang pagkakataon, ang pangalawang banal na ulan. Sinasabing pagkatapos ng ika-4 na banal na ulan, hindi kapani-paniwalang pagbabago ang magaganap. Anong uri ng mga hindi kapani-paniwalang pagbabago ang mga ito? Sa pagpapakain ng banal na ulan, agad na naayos ang nasirang kaluluwa ni Yang Xiaotian. At sabik na sinisipsip ng kanyang buong katawan ang banal na ulan na parang tuyong lupa. Ang kanyang mga banal na ugat, dantian, laman at dugo, at kaluluwa ay nagsimulang magbago at lumago habang sinisipsip ang lakas ng banal na ulan. Makalipas ang isang araw, natapos ang banal na ulan. At nagpatuloy si Yang Xiaotian sa pagsasanay sa loob ng 2 araw bago huminto. Matapos huminto si Yang Xiaotian, tumingin siya sa kanyang sarili at nakitang mas malinaw.
Nang tumingin siya sa mundo, nalaman niyang mas naging malinaw din ang mundo, at tila nakikita niya ang asensya ng maraming bagay. Kahit na tumingin siya sa Blood Demon at sa Destroying Heaven at Dark Demon, nakikita niya ang maraming lihim ng Blood Demon at ang Destroying Heaven at Dark Demon. Noong nakaraan, hindi niya mahanap ang lumang sakit ng Blood Demon, at kailangan niyang i-activate ang kapangyarihan ng Ultimate Life Holy Body para makapasok sa katawan ng Blood Demon para mahanap ito. Pero ngayon, nakikita na niya ito sa isang sulyap. Nakikita pa niya ang tatlong karayom ng kaluluwa sa dagat ng kaluluwa ng Destroying Heaven at Dark Demon. Ito ba ang pagbabagong hatid sa kanya ng banal na ulan? Kung kaya niyang sumipsip ng 4 o higit pang banal na ulan, hindi ba niya makikita ang anumang lihim sa mundong ito? Naramdaman din ng Blood Demon at ng Sky Destroying Demon ang titig ni Yang Xiaotian, at naramdaman din nila na ang buong katawan nila ay nakikita sa ilalim ng tingin ni Yang Xiaotian. Ang pakiramdam na ito ay nagulat sa dalawa. Isa ba itong ilusyon? Congratulations to the Holy Lord for gathering 3,650 Golden Lotuses again. Ang Blood Demon at ang Sky Destroying Demon ay humakbang, parehong masaya at nasa sabik. Iyan ay 3,650 Golden Lotuses. Paanong hindi sila nasa sabik na masaksihan ng sarili nilang mga mata ang gayong himala? Higit pa rito, ang kanilang banal na Panginoon ang nag-condense ng 3,650 Golden Lotuses. Tumango siyang Xiaotian at ngumiti sa dalawa, salamat sa iyong pagsusumikap, dalawang nakatatanda. Noong mga araw na nagpa-practice siya, nanatili silang dalawa sa labas nang hindi umaalis. Pinapahiya talaga kaming dalawang matanda ng banal na Panginoon. Ano ang hirap? Nakangiting sinabi ng matandang halimaw ng dugo, Demon, karangalan naming maglingkod sa banal na Panginoon. Ang ginintoang lotus ay nakondense ng 2 beses, at ang parehong beses ay 3,650 grade golden lotus. Isang karangalan para sa kanila na sundin ang gayong banal na Panginoon. Ito ang totoong salita ng matandang halimaw ng dugo, Demon. Ngumiti siyang Xiaotian, pagkatapos ay binawi ang porma sayon at umalis sa lugar kasama ang dalawa. Nang magtatanong pa sana siyang Xiaotian tungkol sa at bumili ng mga panggamot na materyales para sa pagdadalisay ng Vajra Pills sa unahan ng lungsod, isang grupo ng mga master sa di kalayuan ang lumipad din sa unahan ng lungsod, at ang kanilang pag-uusap ay nakakuha ng atensyon niyang Xiaotian. Mayroon pang 2 buwan bago ang seremonya ng alyansa sa pagitan ng Mist Temple at Chanhe Gate. Hindi natin kailangang magmadali doon ng mabilis. Siguro nahuli na ang mamamatay tao. Sok, hindi ko alam kung sino tong taong to, ang tapang niya. Labis na nagulat siyang Xiaotian. Mahigit 2 taon na siyang nag-iisa sa pagkakataong ito. Ayon sa petsa, ang seremonya ng alyansa sa pagitan ng Mist Temple at Chanhe Gate ay dapat na matagal na ang nakalipas. Nakaramdam din ng kakaiba ang matandang halimaw ng Blood Demon at Mie Tian Mingmo. Binabantayan nilang dalawa siyang Xiaotian habang nagsasanay, kaya hindi nila alam kung ano ang nangyayari sa labas ng mundo. Nang marinig ito, humakbang siyang Xiaotian para pigilan ang isa sa kanila. Brother, sinabi mo lang na ang Mist Temple at Tianhimen ay gaganapin ang seremonya ng alyansa sa loob ng 2 buwan. Hindi ba ang Mist Temple at Tianhimen Alliance Ceremony ay ginanap 2 taon na ang nakakaraan? Ang tumigil na tao ay tumingin kay Yang Xiaotian at ngumiti, kagagaling mo lang ba sa pag-iisa? 2 taon na ang nakakaraan, isang misteryosong lalaki ang pumasok sa punong tanggapan ng Mist Temple at sinubukang nakawin ang Mist Temple's Mist God Shield. Nang maglaon, siya ay natuklasan ng mga master ng Mist Temple. Gayunpaman, talagang kamangha-mangha ang lakas ng taong ito. Matapos patayin ang daan-daang Mist Temple Masters, nakatakas siya mula sa Mist Temple. Ang Mist Temple ay nag-alok ng mataas na gantimpala para mahuli ang taong ito. Ito ay tiyak na dahil sa pagkawasak ng taong ito kaya ang Mist Temple at ang alyansa ng Tianhimen ay ipinagpaliban. Yun lang. Nagtanong muli siyang Xiaotian, kung gayon, mayroon bang balita tungkol sa misteryosong lalaking ito? Ang kabilang partido ay umiling at nagsabi, ang kabilang partido ay nakasuot ng Dragon Head Mask, at ang kanyang buong katawan ay nababalot ng kadiliman. Bukod pa rito, siya ay napakalakas. Paano mahahanap ng mga tao mula sa Mist Temple at Chanhe Gate ang misteryosong lalaking ito? Nagtanong pa siyang Xiaotian, at ang ilan sa iba pang mga tao sa kabilang panig ay naiinip at sumigaw, anak, bakit ang dami mong gustong malaman? Kung gusto mong magtanong, pumunta sa lungsod sa unahan at magtanong, huwag mo kaming hadlangan sa aming daan. Sumimangot ang Blood Demon Old Monster at ang Sky Destroying Demon. Pinahinto niyang Xiaotian ang Blood Demon Old Monster at ang dalawa, pagkatapos ay kumuha ng Space Artifact at inihagis ito sa Family Master, nakangiti, salamat. Pagkatapos siya at ang Blood Demon Old Monster ay lumipad sa lungsod sa unahan. Binuksan ng Family Master ang Space Artifact at tinitigan ang malaking bilang ng low-grade Avenue Holy Stone sa loob. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isa sa isang anim, isang libro, isang bar, tingnan mo. Nagsama-sama rin ang ibang mga tao. Nang makita nila ang malaking bilang ng mga mababang grade na Holy Stone sa Space Artifact, lahat sila ay nagulat at naiinggit. Ang lalaking katatapos lang magsalita ay walang pasensya na tumitig kay Yang Xiaotian na may sakam na mga mata. Nakita ito ng isang eksperto sa tabi niya at sinabing, huwag mong pansinin ang binatang iyon.
Maaaring hindi malakas ang binatang iyon, ngunit ang dalawang eksperto sa tabi niya ay eksperto. Mga eksperto, dalawang matandang lalaki lang. Mas malakas kaya sila sa baliw na matandang multo. Walang pakialam na sabi ng eksperto. Matapos makapasok si Yang Xiaotian at ang dalawa pa sa lungsod, nagtanong sila tungkol sa alyansa sa pagitan ng Mist God Temple at Chanhe Gate. Gaya ng sinabi ng eksperto sa pamilya, ang Mist God Temple at Chanhe Gate ay nagsagawa ng seremonya ng alyansa pagkalipas ng mahigit 2 buwan. Noong una, inakala ni Yang Xiaotian na hindi niya nalampasan ang seremonya ng alyansa sa pagitan ng Mist God Temple at Chanhe Gate dahil sa kanyang pag-urong upang paikliin ang Golden Lotus. Sa hindi inaasahan, ang seremonya ng alyansa sa pagitan ng Mist God Temple at Chanhe Gate ay hindi pa nagaganap. Ito ay tulong ng Diyos. Pagkatapos, pumunta si Yang Xiaotian sa City Chamber of Commerce at bumili ng mga gamot na materyales para sa pagdadalisay ng diamond peel na binanggit ni Ding Ye. Gayunpaman, mayroon lamang 70 sa 100 materyales na panggamot, at 10 ay nawawala pa rin. Nang tanungin ni Yang Xiaotian ang direktor ng Chamber of Commerce kung saan niya mahahanap ang natitirang 10 panggamot na materyales, sinabi ng direktor ng Chamber of Commerce, ang 10 panggamot na materyales na ito ay napakabihirang sa Misty Continent. Sa mga halamanan ng gamot lamang ng Mist God Temple at ng Zenshin Buddhist Sect. Sa mga halamanan ng gamot lamang ng Mist God Temple at ng Zenshin Buddhist Sect. Nagulat si Yang Xiaotian. Pagkatapos magpasalamat sa kabilang partido, umalis si Yang Xiaotian at ang Blood Demon Old Monster sa Chamber of Commerce. Gayunpaman, hindi siya nagmamadali sa paglalakbay. Ngayon ay may higit sa 2 buwan bago ang seremonya ng alyansa sa pagitan ng Mist God Temple at ng Chanhe Gate, at may maraming oras. Pagkatapos ng isang gabing pahinga, nagpatuloy silang tatlo sa kanilang paglalakbay kinabukasan. Habang nasa daan, humingi ng impormasyon ang Blood Demon at ang dalawa pang iba, at ginamit ni Yang Xiaotian ang banal na tubig ng Buddha na nakuha sa Buddha Burial Pure Land upang pahinugan ang higit sa 100 ng prutas ng Pusoo Buddha, at nilamon ang mga prutas ng Pusoo Buddha para magsanay sa sasakyang pangkalawakan. Bagamat ang prutas ng Pusoo Buddha ay may kaunting epekto sa kanyang kasalukuyang paglilinang, magagamit niya ito upang mapabuti ang 3 mundo ng Budismo. Ang 3 mundo ng Budismo ay itinuro ng kasalukuyang Buddha, at napakahalaga para sa kanya na pamunuan ang banal na kaharian ng Budismo sa hinaharap. Sa makatuwid, ang 3 daigdig ng Budismo ay dapat pagbutihin. Pagkalipas ng 2 buwan, pumasok si Yang Xiaotian at ang dalawa pa sa punong tanggapan ng Mist Temple. Marahil dahil sa nangyari noong nakaraan, pagkatapos pumasok ni Yang Xiaotian at ng kanyang dalawang kasama sa punong tanggapan ng Mist God Temple, nalaman nilang may mga disipulong nagpapatrolya kung saan-saan. Ang bawat pangkat ng mga disipulong ito ay may kabuuang 1,000 tao. At paminsan-minsan, makakasalubong nila ang pangkat ng mga nagpapatrulyang disipulo. Ang mga nagpapatrulyang disipulo ay nagtanong at nag-inspeksyon sa mga master mula sa lahat ng partido na pumasok sa punong tanggapan ng Mist God Temple, at hiniling na makita ang mga imbitasyon. Sa daan, si Yang Xiaotian at ang kanyang dalawang kasama ay kumuha ng 3 imbitasyon. Walang pinaghihinalaan ang mga nagpapatrulyang disipulo. Makalipas ang ilang araw, isang araw bago isagawa ang seremonya ng alyansa ng Mist God Temple at Tianhimen, dumating ang 3 sa gate ng bundok ng Mist God Temple Headquarters. Sa pagtingin sa gate ng bundok ng Mist God Temple na matayog sa gilid ng burol ng bundok sa harapan, hindi nagmamadaling pumasok si Yang Xiaotian sa punong tanggapan ng Mist God Temple, ngunit pumunta sa malapit na pagsasanay kasama ang matandang halimaw ng dugong demonyo at ang demonyo ng langit, at naghintay hanggang sa dumilim bago kumilos. Sa oras na ito, ang master ng Mist God Temple at isang grupo ng matataas na opisyal ng Mist God Temple ay nasa main hall ng Mist God Temple Headquarters, tinatalakay ang seremonya at ang sword conference bukas. Bukas ang engranding seremonya, at hindi tayo maaaring magkamali sa pagkakataong ito. Sinulyapan ng Lord of the Mist God Temple ang matataas na opisyal ng Mist God Temple sa bulwagan, at sinabi sa malalim na boses, lahat ng mga taluktok, palakasin ang puwersa para magpatrol. Lalo na ang Treasure House, dapat nating ipagtanggol hanggang kamatayan. Oo, Panginoon. Magalang na tumugon ang mga matataas na opisyal. May balita na ba sa babae? Nagtanong muli ang Lord of the Mist God Temple. Bagamat ang misteryosong lalaki na pumasok sa punong tanggapan ng Mist God Temple ay nakasuot ng Dragon Head Mask at nababalot ng kadiliman, ang Panginoon ng Mist God Temple ay malabo pa rin na hinuhusgahan na ang kabilang partido ay isang babae pagkatapos makipaglaban sa kabilang partido. Bagaman nag-issue kami ng bounty, hindi namin nakita ang kinaroroonan ng kabilang partido. Ang batang Lord of the Mist God Temple ay umiling at sinabi, Guru, ang babaeng ito ay hindi mula sa ating Misty Continent. Baka umalis na siya sa Misty Continent. Sa nakalipas na 2 taon, ginamit ng Mist God Temple ang lahat ng lakas nito upang imbestigahan ang mga makapangyarihang tao ng Misty Continent ng isa-isa, at napagpasyahan na ang babaeng ito ay hindi dapat mula sa Misty Continent. Ang Lord of the Mist God Temple ay umiling, malalim ang kanyang mga mata, bagaman ang babaeng ito ay hindi mula sa ating Misty Continent, hindi pa siya dapat umalis. At pakiramdam ko ay pupunta pa rin siya sa Alliance Ceremony bukas. Pakiramdam niya ay determinado ang kabilang partido na makuha ang Shield of the Mist God. Kung maglakas loob siyang bumalik, nililigawan niya si kamatayan. Galit na sinabi ng isang matandang ninuno ng Mist God Temple, naglagay tayo ng lambat ng langit at lupa,
sa pagkakataong ito, tiyak na hindi na siya makakatakas. Sa nakalipas na 2 taon, patuloy na pinalalakas ng Mist God Temple ang mga depensa nito. Ito ay upang maghintay para sa babae na dumating muli. Malamig ding sinabi ng Lord of the Mist God Temple, kung maglakas loob siyang pumunta sa pagkakataong ito, babayaran ko siya ng masakit na halaga. Noong nakaraang pagkakataon, hindi lamang hinayaan ng Mist God Temple na makatakas ang kabilang partido, ngunit napatay din ang daan-daang mga disipulo, kahit na kabilang ang maraming elder, at ang Supreme Elders. Isa lang itong malaking kahihiyan para sa Mist God Temple. Gabi na, ang punong tanggapan ng Mist God Temple ay buhay na buhay. Ang mga makapangyarihang tao mula sa lahat ng panig ay dumarating sa isang walang katapusang stream. Pagkatapos ng ganap na dilim, ginamit ni Yang Xiaotian ang Chaos 5 Elements Escape Technique at tumakas sa punong tanggapan ng Mist Temple. Ang target ni Yang Xiaotian ay ang Mist Temple Medicine Garden. Matapos makapasok ang Blood Demon at ang Sky Destroying Demon sa Mist Temple Headquarters, hindi sila sumama kay Yang Xiaotian, ngunit kumilos ng hiwalay. Dumating ang dalawa sa Mist Temple Headquarters Treasury. Bago dumating, nagtanong na si Yang Xiaotian tungkol sa lokasyon ng punong tanggapan ng Mist Temple na hardin ng gamot. Kaya, pagkatapos tumakas, hindi nagtagal at nahanap niya ang halamanan ng gamot sa Mist Temple. Bagamat ang focus ng depensa ng Mist Temple ay nasa Treasury, pinataas din ng Medicine Garden ang depensa nito. Hindi lamang mayroong 1,000 alagad na nagpapatrolya at nagbabantay sa paligid ng hardin ng gamot, ngunit bawat kalahating oras, 100 disipulo ang pumapasok sa hardin ng gamot upang magpatrolya at magsuri. Mayroong 6 na uri ng mga materyal na panggamot na kailangan niya sa hardin ng gamot sa Mist Temple. Dapat niyang mahanap ang 6 na panggamot na materyales sa loob ng kalahating oras na ito. Kung hindi, ang mga nagpapatrulyang disipulo ay tiyak na makakahanap ng kakaiba. Sa oras na ito, ang Chanhei Sect at ang lahat ng pangunahing puwersa na palakaibigan sa Mist Temple ay narito lahat. Kapag nadiskubre sila ng mga nagpapatrulyang disipulo, hindi lang ang Mist Temple ang maaalarma. Sa sandaling lumabas ang mga nagpapatrulyang disipulo, agad na isinagawa ni Yang Xiaotian ang Chaos 5 Elements Escape Technique, maingat na dumaan sa ilalim ng lupa, at pumasok sa garden ng gamot. Nakita ko na ang halamanan ng gamot sa Mist Temple ay puno ng iba't ibang mahiwagang gamot, makulay at makulay. Ang hindi mabilang na mga aura ng panggamot ay nagpasigla kay Yang Xiaotian. Walang pagkakamali, 1 post, 1 nilalaman, 1 anim, 1 siyam, 1 libro, 1 bar, tingnan mo. Marami sa mga halamang itinanim sa hardin ay bihirang mga mahiwagang gamot mula sa Misty Continent, ngunit hindi ito pinansin ni Yang Xiaotian at agad na hinanap ang 6 na gamot na kailangan niya. Napakalaki ng garden ng gamot ng Mist Temple. Bukod dito, ang lahat ng uri ng mahiwagang gamot ay pinaghigpitan, at ang kaluluwa ay walang silbi. Napakahirap hanapin ang 6 na panggamot na materyales na ito sa milyon-milyong mahiwagang gamot. Kung dati, imposible para kay Yang Xiaotian na makahanap ng 6 na uri ng mga panggamot na materyales sa dagat ng banal na gamot na ito sa loob ng kalahating oras, ngunit ngayon na dumaan siya sa 2 pagbabago ng banal na ulan, ang lahat ng mga paghihigpit sa hardin ng gamot ay walang silbi sa kanyang paningin. Tumingin siya sa isang tiyak na direksyon sa pamamagitan ng maraming mga paghihigpit, at pagkatapos na maipasa ang hindi mabilang na mga paghihigpit sa banal na gamot, nakita niya ang isa sa mga banal na gamot na kailangan niya. Natuwa si Yang Xiaotian, at sa isang sandali, napunta siya sa Divine Medicine. Gayunpaman, ang paghahanap ng banal na gamot ay isang bagay, ngunit ang pag-alis nito ay hindi madali. Pagkatapos ng lahat, ang bawat banal na gamot ay may paghihigpit, at ang paghihigpit ay dapat sirain. Bagamat maaaring sirain ni Yang Xiaotian ang mga paghihigpit na ito noon, aabutin ito ng hindi bababa sa 1 o 2 oras, ngunit ngayon, sa kanyang paningin, ang mga paghihigpit na ito ay patuloy na nagbabago, pinapasimple ang mga ito, at hindi nagtagal ay nakahanap siya ng paraan upang masira ang mga paghihigpit. Ikanaway ni Yang Xiaotian ang kanyang kamay, at nabuo ang isang paghihigpit sa pagbuo, na nahulog sa paghihigpit ng magic na gamot, at pagkatapos ay nawala ang paghihigpit ng magic na gamot. Halos walang pagsisikap, ininom ni Yang Xiaotian ang magic medicine. Ang unang uri ng magic na gamot ay sa wakas ay ininom. Sinimulang hanapin ni Yang Xiaotian ang pangalawa. This time, tumingin siya sa ibang direksyon. Katulad nito, pagkatapos na dumaan sa maraming mga paghihigpit, nakita niya ang pangalawang uri ng magic na gamot na kailangan niyang hanapin. Gamit ang parehong paraan, nabasag niya ang paghihigpit ng magic medicine at kinuha ang pangalawang uri ng magic medicine. Pagkatapos, ang pangatlo at ika-4. Gayunpaman, nang uminom si Yang Xiaotian ng ika-5 uri ng magic medicine at hahanapin na sana ang ika-6 na uri ng magic medicine, biglang nagkaroon ng bahagyang pagbabago sa espasyo. Natigilan si Yang Xiaotian, anong nangyari? Wala pang kalahating oras, wala pang quarter ng 1 oras. Hindi kaya pumasok ulit ang mga alagad ng Mist Temple sa labas para magpatrolya. Nang gagamitin na ni Yang Xiaotian ang Chaos 5 Elements Escape Technique para maging invisible, biglang may tumunog na boses, "Bata, napakatapang mo kaya nang ahas kang pumunta sa Mist God Temple Medicine Garden para nakawin ng magic na gamot." Tumingin si Yang Xiaotian at nakita ang isang misteryosong lalaki na nakasuot ng dragon head mask at natatakpan ng kadiliman na nakatayo sa di kalayuan.
Nang makita ni Yang Xiaotian ang misteryosong lalaking ito, ang unang bagay na naisip niya ay ang misteryosong lalaki na naunang pumasok sa Mist God Temple, pumatay ng daan-daang master ng Mist God Temple, at pagkatapos ay tumakas. Ang kabilang partido ay aktwal na pumasok muli sa Mist God Temple, at tulad niya, dumating sa Mist God Temple Medicine Garden. Nagkatitigan si Yang Xiaotian. Kahit na ang kabilang partido ay nakasuot ng dragon head mask at ang buong katawan ay nababalot ng kadiliman, si Yang Xiaotian ay maaaring tumagos sa hitsura ng kalaban sa pamamagitan ng maskara at kadiliman ng kalaban. Ang ganda talaga. At maputi ang balat, Ana. Katulad pa nga ito ng Dream Girl. Natigilan si Yang Xiaotian. Nakita ng misteryosong babae si Yang Xiaotian na nakatitig sa sarili. Bagamat nakasuot siya ng maskara at nababalot ng kadiliman, palagi niyang nararamdaman na nakikita siya, lubhang hindi komportable. Siya ay sumangot ng malamig at kinuha ito kasama ni Yang Xiaotian gamit ang isang kamay. Sa tingin niya, gusto niyang kunin ang binata para kunin ang binatang ito. Gayunpaman, nang ang kanyang lakas ay nababalutan ni Yang Xiaotian, biglang, ang gininto ang apoy ni Yang Xiaotian ay nasuportahan, kaya hinaranggan niya ang kanyang kapangyarihan. Natulala ang mga babae. Nang siya ay muling kukuha ng shot, biglang sinabi ni Yang Xiaotian, ayaw mong pukawin ang mga tao sa Fog Temple. Uminom ako ng aking magic medicine. Kung inumin mo ito, kung gusto nating lumabas, maaari kang humingi ng lugar. Maaari kang humingi ng lugar. Panipi. Ngumiti at ngumiti ang babae, at napakatingkad na ngumiti ang mukha sa ilalim ng maskara. Tinitigan niya si Yang Xiaotian at tumawa, okay, hintayin mo kaming lumabas. Makalipas ang 10 araw, sa oras na ito, ang Valley of Lover. Lover Valley. Hindi ko alam kung sinadya ng kabilang partido, at pinili pa ang lugar ng Valley of Lover. Okay, tumango si Yang Xiaotian. Hindi inaasahan ng babae na papayag si Yang Xiaotian na maging malutong. Sinulyapan ni Meiman si Yang Xiaotian at tumawa, kung hindi ka sasama, pupuntahan kita, hindi ka makakatakas. Pagkatapos magsalita, ang figure ay kumislap, nawala sa lugar, at naghanap ng sarili niyang gamot. Noong huling pagkakataon, dumating nga siya para sa kalasag ng hamog. Gayunpaman, ang kalasag ng Fog God ay kinuha sa pangunahing katawan ng Fog ng God Temple. Wala na siyang pag-asa, kaya uminom siya ng ilang uri ng magic na gamot na kailangan niya sa botika. Nang makitang umalis na ang kabilang partido, hindi nagtagal si Yang Xiaotian, at patuloy na hinanap ang huling uri ng gamot. Di nagtagal, natagpuan ni Yang Xiaotian ang huling uri ng magic na gamot na kailangan niya, at sinira ang pagbabawal ng gamot at nakuha ang banal na gamot. Nang makuha niya ang gamot, gumaan ang loob ni Yang Xiaotian. Nag-aalala lang siya na matuloy ang babae. Hindi ko alam kung paano na ngayon ang Blood Demon at ang Emperor Heaven. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang gamot sa botika, nag-alinlangan, at kalaunan ay hindi ito nakuha. Malapit nang pumasok ang mga alagad na susuriin. Kapag inspection, nalaman nilang nawawala ang hardin ng gamot. Kaya kinailangan niyang umalis. Nagsagawa ng kaguluhan at 5 elemento si Yang Xiaotian at umalis sa botika. Pagkatapos umalis sa parmasya, nagpadala siya ng liham sa Blood Demon at sa Destroyer, at pagkatapos ay umalis sa Fog Essence. Nang makalabas siya sa templo ng Mamban, mahina niyang narinig ang dagandong ng Panginoon ng templo ng ulap. Nakita ko ang isang nakagigimbal na kaluwalhatian ng langit, na tinatakpan ng Fog. Harangan ang buong Fog Temple sa lahat ng sulok ng Fog. Malinaw, nalaman ng Misty Temple na nawawala ang garden ng gamot. Sa sandaling dumating si Yang Xiaotian sa matandang Blood Demon, ang lugar ay sumang-ayon sa patutunguhan ng langit, at nakita ang mga dugong demonyo na matandang halimaw, at ang nawasak na makalangit na demonyo ay nagbasag ng hangin. Nang makitang mapayapang lumabas ang dalawa, ang puso ni Yang Xiaotian ay nahulog. Dugo demonyo lumang halimaw, ang dalawang jablo ng langit ay nakita Yang Xiaotian, at sila ay lumuwag din sa kanilang mga puso. Umalis muna tayo. Hindi gaanong nagtanong si Yang Xiaotian, at ang matandang Blood Demon Monster, ang pagwasak sa Demon Demon ay bumuga ng hangin at umalis. Siguradong haharange ng Temple of Mist ang headquarters ng buong Fog Temple, kaya kailangan muna nilang umalis. Ang Panginoon, ang punong tanggapan ng Treasure House ng Misty Temple ay masyadong mahigpit. Sa daan, palaging humihingi ng paumanhin ang demonyong may dugo, hindi tayo makakapasok. Upang makapasok sa punong tanggapan ng Misty Temple, maliban kung masira ka. Okay lang, next time. Umiling si Yang Xiaotian, maghintay para sa susunod na pagkakataong lalampas tayo sa templo ng Fog Temple. Sa katunayan, matagal na niyang inaasahan ang resultang ito. Nagpatuloy ang tatlo, at pagkaraan ng ilang araw, tuluyan na silang umalis sa punong tanggapan ng Misty Temple. Pagkalabas, si Yang Xiaotian at ang mga dugong demonyong matandang halimaw ay lumipad patungo sa direksyon ng Valley of Lover. Matanda na ang dugong demonyo, at nakita ng dalawang jablo ng langit si Yang Xiaotian na hindi pumupunta sa Jianshin Fuzong, ngunit kakaibang lumipad sa kabilang direksyon. Panginoon, hindi ba tayo pupunta kay Xin Qianfo? Ayon sa kanilang plano, sila ay pupunta sa Jianshin Fuzong para uminom pa ng 4 na klase ng magic medicine. Huwag ka munang pumunta sa Jianshin Fuzong, pumunta ka sa Valley of Lovers, sabi ni Yang Xiaotian. Pumunta sa Lover Valley. Parehong mali. Ano ang Panginoon sa Valley of Lover? Tanong ng dugong demonyong matandang halimaw.
Sinabi ni Yang Xiaotian kung ano ang nangyari sa Temple of Misty Temple kasama ang dalawa. Biglang naging ang dalawa, ang babaeng ito, ang Panginoon ng Santo Panginoon upang labanan ang Valley of Lover. Tumawa at tumawa ang dugong demonyo. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Tumawa din ang demon. Walang imak si Yang Xiaotian. Inisip ng dalawang matanda kung saan. Pagdating mo, ingat ka, sabi ni Yang Xiaotian sa dalawang matatandang veterano. Bagamat wala siyang hinaing sa kabilang partido, kailangan pa rin niyang mag-ingat. Matanda na ang mga dugong demonyo. Kasunod nito, nilinang ni Yang Xiaotian sa siksik na espasyo ng spacecraft. Bilang karagdagan sa paglunok ng Buddhist Dharma ng Buddha, higit sa lahat ay sinasanay niya ang kaluluwa. Ngayon, 7,300 na ang grades niya. Hanggat muli niyang i-condensed ang 3,650 grades ni Jin Lian, masisira ng kanyang Golden Lotus ang Wanpin Jin Lian. Sa makatuwid, kailangan niyang magsumikap upang linangin ang kaluluwa. Bilang karagdagan sa paghahanap para sa Buddha at Buddha Likido, ang mga kayamanan ng Sanqing Shenki ay maaaring mabilis na mapahusay ang kapangyarihan ng kaluluwa, at sila ay karaniwang nagsusumikap upang linangin. Banal na Panginoon, nasa unahan ng Lover's Valley. Nang matapos ni Yang Xiaotian ang pagpino ng prutas ng puso o Buddha, ang boses ni Mia Tianmingmo ay tumunog sa labas. Ngayon ang 10 araw na appointment na napagkasunduan ni Yang Xiaotian at ng kabilang partido. Ngunit dapit hapon pa lang, at may 3 o 4 na oras pa bago ang oras na napagkasunduan nila. Si Yang Xiaotian, ang matandang halimaw na si Zumo, at si Mia Tianmingmo ay naka-cross-legged sa itaas ng Lover's Valley, naghihintay sa kabilang partido. Ang dahilan kung bakit siya pumayag sa kabilang partido ay dahil nakita niya ang anino ni Miss Meng mula sa kabilang partido. Ang kabilang partido ay maaaring mula sa pamilya Meng ng Holy Realm. Siguro alam niya kung nasaan si Miss Meng ngayon. Tinanong niya si Uncle Ding tungkol sa pamilya Meng ng Holy Realm. Sinabi ni Uncle Ding na ang pamilya Meng ng Holy Realm ay sobrang misteryoso, at kahit na hindi nito alam kung nasaan ang pamilya Meng. Unti-unting dumidilim ang gabi. Nang malapit nang matapos ang oras, isang figure ang nabasag sa hangin, at sa isang kisap mata, ang kabilang partido ay dumating sa kalangitan sa itaas ng Lover's Valley. Ang taong dumating ay ang misteryosong babae. Ang kabilang partido ay nakasuot pa rin ng Dragon Head Mask, at ang buong katawan ay nababalot ng kadiliman. Nang makita ang Dragon Head Mask ng kabilang partido, palaging kakaiba ang nararamdaman ni Yang Xiaotian, dahil ang Dragon Head Mask na suot niya sa lower world ay halos kapareho ng Dragon Head Mask ng kabilang partido. Pagkarating ng misteryosong babae, nakita niya ang Blood Demon at ang Sky-Destroying Demon sa likod ni Yang Xiaotian, ngunit hindi niya ito isinapuso. Tumingin siya kay Yang Xiaotian at sinabing, kinuha mo ang 7 kulay na damong panggabing mula sa Mist Temple Medicine Garden, tama ba? Natigilan si Yang Xiaotian. Ang 7 kulay na damong panggabi ay isa sa 6 na mahiwagang gamot na ininom niya noong araw na iyon. Hindi kaya pumasok ang babaeng ito sa Mist Temple Medicine Garden para sa 7 kulay na damo sa gabi. Nang makita ang ekspresyon ni Yang Xiaotian, alam ng babae na ang 7 kulay na damong panggabing ay nasa Yang Xiaotian, at iniunat ang kanyang kamay at nagutos, ibigay mo sa akin ang 7 kulay na damong panggabi. Ayoko gawin. Nakikinig sa pagiging agresibo ng kabilang partido, hayaan ang kanyang sarili na ibigay ang makulay na Night Vanilla na may parang order na tono. Si Yang Xiaotian, na nakaupo roon, ay tumayo. Tumayo din ang dugong demonyong matanda at ang nawasak na demonyo. Tiningnan ni Yang Xiaotian ang misteryosong babae at sinabing, dahil gusto mong kunin ang aking makulay na Night Vanilla, dapat kang magdala ng mas maraming tao. Pagkatapos ay sinabi niya, nag-iisa ka, natatakot ako na hindi mo maaga. Natigilan ang misteryosong babae, at saka tumawa. Ngumiti siya na parang perlas. Napakaganda nito. Tumawa siya, sa tingin mo ba ay mayroon kang isang nagtatanggol na sanggol upang labanan ako? O, sa tingin mo ba makakalaban mo ang dalawang matandang nasa likod mo? Laging naririnig ng demonyong dugo ang mga salita, at tumatawa, munting manika, wala kang tono, kaya, kung ang aking maliit na matanda ay makalaban sa iyong pag-atake, susundan mo kami. Kunin mo ang Panginoon natin, paano? Sa sandaling bumagsak ang dugong demonyo, nagalit ang misteryosong babae, at bigla niyang binaril si Yang Xiaotian at ang Blood Demon. Maging sa pamilya, nirerespeto niya ang kanyang pagkatao, ibig sabihin, ang may-ari at maraming mga ninuno ay hindi nang ahas na pagtawanan siya. Ngayon, ang matandang nakapaligid kay Yang Xiaotian ay naglakas loob na magbiro sa kanya kaya labis siyang nagalit. Sumipol ang palad ng palad. Napakalaki. Nang makitang kailangan niyang lumipad ang 3 ni Yang Xiaotian. Sa sandaling ito, ang dugong demonyo ay biglang kumaway gamit ang isang kamay, at nakita ang isang kulay dugong palad ng demonyo mula sa hangin, bumati sa palad ng misteryosong babae. Aba, ang palad ng misteryosong babae ay sumasabog, at pagkatapos, isang makapangyarihang kapangyarihan, isang malakas na puwersa, ay paulit-ulit na umatras, kahit na siya ay ganap na nagpilit sa kanyang depensa, siya ay nabigla pa rin sa daan-daang metro. Malakas ang misteryosong babaeng ito, ngunit kumpara sa matandang demonyong si Baiye, mas mahina pa rin ito.
Kahit na ang matandang Baiye Demon at Baiye Ching Demon ay hindi ang dugong demonyong matandang kalaban, hindi banggitin ng misteryosong babaeng ito. Ang misteryosong babae ay nagulat, ang kanyang mukha ay nagulat, at siya ay tumingin sa dugong demonyo sa paligid niyang Xiaotian. Wala sa Misty Temple Master ang nagpahiya sa kanya. Mas malakas ba ang matandang ito kaysa sa Lord of the Misty Temple? Intersection. Paano ito posible? Ang gayong malakas na Panginoon ay handang magbigay ng isang malaking santuwaryo. Tiningnan ni Woran ang patutunguhan ng makalangit na demonyo sa paligid ng dugong demonyo, ito ba? Sino ka? Gulat na tinitigan niya siyang Xiaotian. Sino ka? Tinitigan niyang Xiaotian ang kausap at nagtanong, panaginip ka ba? Pangarap na bahay. Nataranta ang misteryosong babae. Nang makita niyang Xiaotian ang hitsura ng kausap, hindi niya maiwasang mabaigo. Malinaw, ang kabilang partido ay hindi isang panaginip. Noong una, gusto rin niyang tanungin ang kabilang partido tungkol sa pangarap na pamilya at itanong ang tungkol sa dalaga. How are you willing to give me colorful night vanilla? Sabi ng misteryosong babae. Tila ang makulay na night vanilla ay napakahalaga dito, kung hindi, imposibleng tumanggi na sumuko pagkatapos makita ang lakas ng dugong demonyong matandang halimaw. Kung mayroon kang malaking bilang ng Sanqing Sanctuary o Buddha Liquid, maaari ko itong ipagpalit sa iyo. Naisip ito niyang Xiaotian at sinabi. Ang misteryosong babae ay nakinig sa pambungad niyang Xiaotian layon at nagalit. Kung mayroon siyang malaking bilang ng Sanqing Sanctuary o Buddha Liquid, kailangan pa ba niyang tabyusan ng makulay na night vanilla kasama mo? Sige, may period tayo mamaya. Magkita tayo sa hinaharap. Pagkatapos magsalita, sabi ng misteryosong babae, biglang naging itim na ilaw, na diretsyong nawala. Ito ay ang kadiliman ng Dark Demon God na nawawala. Nagulat ang Demon. Nang makita ito, ang dugong demonyo ay napahawak sa kawalan sa paligid ng misteryosong babae. Biglang nahulog ang isang madugong magic paw. Ang mga taluktok ng kabilang partido ay dinurog ng mga kulay dugo na magic claws. Gayunpaman, walang misteryosong babae. Nang sumimangot ang dugong demonyo, kailangan niyang abutin, at umiling siyang Xiaotian at sinabing, kalimutan mo na ito. Hindi maganda ang lumang sugat ng dugong demonyo. Kung ito ay hindi kinakailangan, hindi niya nais na ang dugo demonyo lumang halimaw ay masyadong kumilos. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ang misteryosong babaeng ito ay mawawala sa kadiliman ng madilim na demonyo. Ang Dark Devil ay isa sa mga congenital devils. Ang babaeng ito ba ay disipulo ng Dark Devil? Tara na, puntahan natin si Zinchan Fozong. Mabilis na lumipad siyang Xiaotian kasama ang dugong demonyo at ang dalawang tao. Ang babaeng ito ay alagad ng Dark Devil. Ipinanganak ba ang Dark Devils? Ang mukha ni Emperor Tianming ay marangal. Ang Dark Devil ay isa sa mga congenital devils. Kahit sino pa ang humarap sa mga congenital devils, hindi ito maaaring maging marangal. Kung ipinanganak ang madilim na Diablo, ang mahiwagang pinto ay natatakot na ito ay muling mabago. Mula noong digmaan ng banal na demonyo 10 milyong taon na ang nakalilipas, ang congenital na Diablo ay hindi pa ipinanganak sa loob ng maraming taon. Dark Devil. Palihim na nag-isip siyang Xiaotian. Pero naramdaman niya na malapit na silang magkita ulit ng babae. Walang pagkakamali, 619, isang libro, isang libro. Mabilis na lumipad ang Kaiyuan spacecraft. Kalahating buwan na nang dumating siyang Xiaotian sa lugar ng Jianchen Fozong. Matapos iligpit ang Kaiyuan spacecraft, lumipad siyang Xiaotian at ang dalawa sa bayan. Ang Xin Tiancheng ay isa rin sa pinakamalaking lungsod sa ambon ng ambon. Dito, ang punong tanggapan ng Super Buddhist na kapangyarihan ng higit sa kalahati ng Fog Continent. Bago siya dumating sa Xin Tiancheng, naramdaman niyang Xiaotian ang malakas na kapaligiran ng Buddha at ang sagradong gas ng Buddha. Kahit na ang sagradong gas ng Buddha ay hindi maihahambing sa Buddha Chi ng Buddha, ito ay napakadalisay din. Ang punto ay ang mga taong may dalisay na Budismo ay maaaring makapasok sa lambat ng Buddha, at lahat ay maaaring pumasok at umalis sa bayan ng Tiancheng. Sa sandaling siyang Xiaotian at ang kanyang dalawang kasama ay pumasok sa Zhenchen City, narinig nila ang mga tao sa lungsod na tinatalakay ang pagnanakaw ng magic medicine sa garden ng gamot ng Mist God Temple. Ang Mist God Flower ay ninakaw talaga. Siguradong nababaliw na ang Mist God Temple Master. Higit pa sa loko, ang Mist God Temple Master ay dinagdagan ng 10 ulit ang dating bounty at nangakong puputulan ang misteryosong tao pagkatapos siyang mahuli. Nang marinig ang talakayan ng lahat, nagulat din siyang Xiaotian. Ang Mist God Flower ay isang magic na gamot na nilinang ng Mist God Temple na may hindi mabilang na pagsisikap. Umabot na ito sa antas na 400 milyong taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kinuha ito ng misteryosong babae. Ngunit narinig ko na ang 7 kulay na night sweet herb at ilan pang mahiwagang gamot ay hindi inalis ng misteryosong tao, kundi ng iba. Sa oras na ito, nagsalita ang isang Buddhist na disipulo sa katabi niyang tea house. Sumimangot siyang Xiaotian. Ang balita bang ito ay sadyang ipinakalat ng misteryosong babae? Kung tutuusin, ang misteryosong babae lang ang nakakaalam nito. May nag-activate lang ng 50 Buddha sa Buddha Wall. Biglang tumakbo ang isang Buddhist na disipulo na tuwang-tuwa at sinabi sa lahat.
Ano, may nag-activate talaga ng 50 Buddha. Maraming taon na ang nakalipas simula nang may nag-activate ng 50 Buddha. Ito ay hindi bababa sa 200,000 taon. Sino ang nag-activate ng 50 Buddha? Sino pa kaya ito? Dapat ay ang ating Zenshin Buddha. Tuwang-tuwa ang lahat. Ang Buddha Wall ay isang maalamat na bagay na Buddhist sa Misty Continent. Mayroong kabuuang 88 Buddha sa Buddha Wall. Ngunit sa ngayon, walang sino man ang nakauunawa sa lahat ng 88 Buddha na ito. Kahit na ang kasalukuyang pinuno ng Zenshin Buddhist sect ay maaari lamang maunawaan ang higit sa 50. Minsang sinabi ng pinuno ng Zenshin Buddhist sect na kung sino man ang makakaunawa sa 88 Buddha sa Buddha Wall at mabubuksan ang sikreto ng Buddha Wall, ang Zenshin Buddhist sect ay maaaring sumang-ayon sa isa sa kanilang mga kahilingan. Sa pagkakataong ito, dumating si Yang Xiaotian para sa Heavenly Buddha Wall. Kung maiintindihan niya ang lahat ng Heavenly Buddhas sa Heavenly Buddha Wall at i-activate ito, maaari niyang direktang tanungin ang sect master ng Zenshin Buddha sect para sa natitirang 4 na uri ng divine medicine. Hindi na niya kailangang mahirapan ang paglusot sa garden ng gamot para makuha ang mga ito tulad ng Mist Temple. Nabalitaan ko na ang Young Master ng Mist Temple ay dumating na rin sa Zenshin City. Ano, dumating na rin ang Young Master ng Mist Temple? Oo, dumating din siya para intindihin ang Heavenly Buddha Wall. Ang Young Master ng Mist Temple ay may napakataas na talento para sa Buddhism. Noon, inimbitahan ng Mist Temple ang Zenshin Buddha sect na bumuo ng isang alyansa, ngunit tumanggi ang sect master ng Zenshin Buddha sect. Kung naiintindihan ng Young Master ng Mist Temple ang 88 Heavenly Buddha sa Heavenly Buddha Wall sa pagkakataong ito, tiyak na hihilingin ng Mist Temple sa Zenshin Buddha sect na makipag-alyansa dito. Ang Zenshin Buddha sect ay ang numero 1 Buddhist sect sa Mist Continent. Ito ang may pinakamataas na prestihiyo sa milyon-milyong sekta ng Budista sa Mist Continent. Kung ang Mist God Temple, Shanhei sect at Zenshin Buddhist sect ay bubuo ng isang alyansa, kung gayon ang Mist God Temple at Shanhei sect ay magiging mas makapangyarihan. Dahil alam niyang naiintindihan din ng Young Master ng Mist God Temple ang Heavenly Buddha Wall, binilisan niyang Xiaotian ang kanyang lakad at naglakad patungo sa Heavenly Buddha Wall kasama ang matandang halimaw na si Zumo. Napakalaki ng Zenshin City. Ang Heavenly Buddha Wall ay nasa hilagang silangan na sulok ng Zenshin City. Habang paparating si Yang Xiaotian sa Heavenly Buddha Wall, bigla niyang nakita ang Golden Buddha Light Surge sa hilagang silangan na sulok ng Zenshin City, at isang malaking gintong anino ng Buddha ang bumalot sa hangin. Nakita ng lahat sa Zenshin City ang gintong anino ng Buddha na ito. Ito ang Young Master ng Mist God Temple. Naintindihan niya ang unang Heavenly Buddha. Wala pang quarter ng isang oras, naintindihan niya ang unang Heavenly Buddha sa Heavenly Buddha Wall. Ang Young Master ng Mist God Temple ay may nakakatakot na talento ng Buddha, natatakot ako na talagang mauunawaan niya ang lahat ng 88 Heavenly Buddhas sa Heavenly Buddha Wall. Ang isang tao ay nagkalat ng 10, ang 10 ay nagkalat ng 100, at ang 100 ay nagkalat ng 10,000. Ang Zenshin City ay kumukulo. Nagulat din si Yang Xiaotian. Napakataas ng talento ng Buddha ng Young Master ng Mist God Temple. Bago dumating, nalaman din niya ang tungkol sa Heavenly Buddha Wall ng detalyado. Bago yun, tumagal ng kalahating oras ang pinakamabilis na taong nakaunawa sa unang Heavenly Buddha ng Heavenly Buddha Wall. At ang Young Master ng Mist God Temple ay tumagal ng wala pang quarter ng isang oras. Higit sa 2 beses na mas mabilis. Napakataas ng talento ng Buddha ng Young Master ng Mist God Temple. Maging ang Destroying Heaven Demon ay nagulat. Gaano man kataas ang kanyang talento sa Buddha, hindi ito maaaring mas mataas kaysa sa talento ng Buddha ng ating banal na Panginoon. Sabi ng matandang halimaw ng Blood Demon. Ngumisi ang Destroying Heaven Demon, tama. Ngumiti si Yang Xiaotian at muling bumili sa kanilang dalawa. Ngunit nang dumaan silang tatlo, muling lumundag ang ilaw ng Buddha sa hilagang silangan na sulok ng Zenshin City, at ang gintong anino ng Buddha ay pumailang lang sa kalangitan. Nang makitang naintindihan ng Young Master ng Mist God Temple ang pangalawang Heavenly Buddha sa wala pang quarter ng isang oras, mas nabigla ang Zenshin City. Nang dumating si Yang Xiaotian sa paligid ng Heavenly Buddha Wall, naintindihan na ng Young Master ng Mist God Temple ang ikatlong Heavenly Buddha. Ang bilis ay napakabilis na ang mga Buddhist Masters mula sa lahat ng panig ng Zenshin City ay namangha. Nang maunawaan ng Young Master ng Mist God Temple ang ikatlong Heavenly Buddha at ang lahat ay nagkakagulo, si Yang Xiaotian ay tumayo sa karamihan at sa wakas ay nakakita ng napakalawak at mataas na pader mula sa malayo. Hinaranggan ng pader ang parisukat sa harapan. Sa dingding, may mga estatwa ng Buddha na kasing taas ng tao. Kabuuang 88. Ang Zenshin Buddha na anak na nakilala niya sa Burial Buddha Pagoda ay nakatayo sa harap ng 51st Heavenly Buddha statue. Para naman sa Young Master ng Mist God Temple, nakatayo pa rin siya sa harap ng ikatlong Heavenly Buddha. Ang batang Master ng Mist God Temple, na nakaintindi sa unang tatlong Heavenly Buddha sa isang kahangahangang bilis, ay tila ipinagmamalaki. Sinulyapan niya ang mga Zenshin Buddhist Masters sa malayo, at pagkatapos ay naglakad patungo sa ika-4 na Heavenly Buddha. Hindi ba gusto ng Zenshin Buddhist sect na makipag-alyansa sa Mist God Temple at Tianhimen? Maghintay hanggang sa maunawaan niya ang sky-penetrating Buddha Wall, at tingnan kung ano ang sasabihin ng Zenshin Buddhist sect.
Ang mga master ng Zenshin Buddhist sect ay nasa malayo, at lahat sila ay nagulat nang makita na ang batang master ng Mist Temple ay mabilis na naintindihan ang tatlong makalangit na Buddha. Noong una, hindi nila sineseryoso ang Young Master ng Mist Temple para intindihin ang Heavenly Buddha Wall, ngunit ngayong nakita nila ang Young Master ng kamanghamanghang talento ng Buddha ng Mist Temple, lahat sila ay may masamang pakiramdam. Talaga bang mauunawaan ng Young Master ng Mist Temple ang lahat ng makalangit na Buddha sa Heavenly Buddha Wall? Nag-aalalang sabi ng isang matandang ninuno ng Zenshin Buddhist sect. Isumbong natin kay Master, sabi ng isa pang matandang ninuno ng Zenshin Buddhist sect sa malalim na boses. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang sulat at iniulat ang sitwasyon sa Heavenly Buddha Wall sa kanilang master ng Zenshin Buddhist sect. Si Xiao Shu, ang master ng Zenshin Buddhist sect, ay tinatalakay ang paparating na Buddhist Dharma Conference sa Misty Continent kasama ang isang grupo ng mga master sa Zenshin Buddhist Sect Hall, at biglang natanggap ang sulat mula sa lumang ninuno ng Zenshin Buddhist sect. Matapos basahin ang sulat, dumilim ang mukha ni Xiao Shu. Iniabot niya ang sulat sa mga matatandang ninuno sa bulwagan. Matapos basahin ang sulat, nagulat ang lahat ng mga ninuno ng Zenshin Buddhist sect. Paanong napakataas ng talento ng Buddha ng Young Master ng Mist God Temple? Hindi ko pa narinig na mayroon siyang kahangahangang talento sa Buddha. Nagtatakang sabi ng isang matandang ninuno. Walang pagkakamali, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Paano kung talagang naiintindihan ng Young Master ng Mist God Temple ang lahat ng Buddha sa Heavenly Buddha Wall? Sabi ng Master ng Law Enforcement Hall ng Zenshin Buddhist sect sa malalim na boses. Natahimik ang lahat sa hall. Siguro, ito ang kalooban ng Diyos. Bamantong hininga ang Master ng Zenshin Buddhist sect. Kung talagang naiintindihan ng Young Master ng Mist God Temple ang lahat ng Buddha sa Heavenly Buddha Wall, kung gayon siya ang nakatalagang taong pinili ng Heavenly Buddha Wall, at ang kanilang Zenshin Buddhist sect ay maaari lamang makipag-alyansa sa kanya. Walang ibang paraan. Sa oras na ito, ang batang master ng Mist God Temple ay dumating sa ika-4 na Buddha, at ang mga mata ng lahat ay nahulog sa Young Master ng Mist God Temple. Nang ang atensyon ng lahat ay nasa Young Master ng Mist God Temple, naglakad siyang Xiaotian sa gitna ng karamihan at nagtungo sa Heavenly Buddha Wall. Gayunpaman, hindi lahat ay maaaring maunawaan ang Heavenly Buddha Wall. Upang maunawaan ang Heavenly Buddha Wall, kailangan munang isaaktibo ang Buddha bead sa Heavenly Buddha Square. Pagkatapos lamang ay activate ang Buddha bead sa Heavenly Buddha Square, napatunayan na ang isa ay may mahusay na talento sa Buddha at kwalipikadong maunawaan ang Heavenly Buddha Wall. Gayunpaman, para ma-activate ang Buddha bead sa Heavenly Buddha Square, kailangan ding magbayad ng 10,000 lower grade Dao Holy Stones. Pagkatapos bayaran ng Dao Holy Stones, lumapit siyang Xiaotian sa Buddha beads, pagkatapos ay inilagay ang kanyang kamay sa Buddha beads at pinaandar ang 5 Elements Holy Buddha Sutra. Biglang umugang ng malakas ang ordinaryong Buddha beads, at isang nakagugulat na Buddha Light Column ang marahas na binaril. Ang Buddha Light Column na ito ay 10-10 metro ang kapal, tulad ng isang sky-supporting Buddha Column, at direktang sumabog ito sa kalangitan sa itaas ng Zenshin City. Sa orihinal, ang atensyon ng lahat ay nasa Young Master ng Mist God Temple. Nagulat sila sa biglang malaking haligi ng Buddha na sumusuporta sa langit. Napalingon ang lahat at namamangha sa haligi ng Buddha na sumusuporta sa langit. Ito, paanong ang Buddha beads ay may ganoong kalakas na Buddha power? Sino siya? Nagulat ang lahat. Wala pa silang nakitang sino man na nag-activate ng Buddha beads at nag-trigger ng ganoon kalakas na kapangyarihan ng Buddha. Kahit na ang dating Young Master ng Mist God Temple ay hindi nag-trigger ng ganoon kalakas na kapangyarihan ng Buddha. Ang batang Master ng Mist God Temple at ang Buddha ng Zenshin ay tumingin din ng may pagtataka. Nang malinaw na nakita ng dalawa siyang Xiaotian, nagulat silang lahat. Ikaw kasi, sabay na sabi ng dalawa. Nakilala din ng Mist God Temple Master sa karamihan siyang Xiaotian. Sa sandaling nakilala ng mga master ng Mist Temple siyang Xiaotian, agad nilang sinubukang patayin ito. Ang ilan sa mga master ng Mist Temple ay biglang bumagsak sa hangin at sumugod upang patayin siyang Xiaotian ng buong lakas. Ang mga master na ito ng Mist Temple ay pawang mga ninuno ng Mist Temple. Sa pagkakataong ito ay sinundan nila ang Young Master ng Mist Temple para protektahan siya. Ang pinagsamang lakas ng ilang tao ay nagpabago ng kulay ng lahat ng malalakas na lalaki sa lahat ng panig. Tumigil ka. Galit na galit ang mga master ng Zenshin Buddhist sect nang makita nilang ilang ninuno ng Mist Temple ang hindi pinansin ang mga alituntunin ng Zenshin City at pumatay ng mga tao sa Chanfo Square. Ngunit huli na para pigilan sila. Nang makitang sasampalin na ng ilang ninuno ng Mist Temple siyang Xiaotian, sa sandaling ito, biglang, dalawang sword chi ang bumagsak sa hangin at agad na nahati ang lakas ng palad ng ilang ninuno ng Mist Temple. Pagkatapos, ang enerhiya ng espada ay pumutol sa mga katawan ng ilang mga ninuno ng Mist Temple sa momentum ng paghiwa sa mundo. Ilang ninuno ng Mist God Temple ang nasuspine sa himpapawid, nakadilat ang kanilang mga mata. Isang marka ng dugo ang lumitaw mula sa noo hanggang sa ibabang bahagi ng katawan ng ilang tao. Pagkatapos, ilang mga tao ang pumutok sa dalawang hati. Tumalsik ang dugo sa Chanfo Square. Ang biglaang eksena ay natakot sa lahat ng tao sa plaza na Mapotla, at lahat ay umatras sa takot. Maging ang mga master ng Zenshin Buddha sect ay nagulat.
Dapat mong malaman na ang mga ninuno ng Mist God Temple na ito ay kilala at makapangyarihang mga tao sa kanilang Misty Continent, ngunit napatay sila sa pamamagitan ng espada. Nang makita ng young master ng Mist God Temple kung sino ang kumilos, natakot siya kaya nang inig ang buong katawan niya. Ang mga taong gumawa ng hakbang ay natural na ang Blood Demon at ang Destroying Heaven Demon. Tiningnan ng Blood Demon ang natitirang dosenang Mist God Temple Master sa karamihan at ngumisi, na nagpang-inig sa mga master ng Mist God Temple. Nang natakot ang mga master ng Mist Temple, hinawakan ng Blood Demon Old Monster ang lahat ng master ng Mist Temple sa harap niya gamit ang isang kamay. Senyor, pakiusap para sa kapakanan ng Zenshin Buddhist Sect, pakiusap. Nang makita ito, mabilis na nagsalita ang isang matandang ninuno ng Zenshin Buddhist Sect. Sinadya niyang hilingin sa Blood Demon Old Monster na tingnan ang mukha ng Zenshin Buddhist Sect at huwag patayin ang mga tao sa Mist Temple. Ngunit bago siya matapos magsalita, ang dugo Demon Old Monster ay humawak sa hangin, at ang lahat ng laman at dugo ng mga master na ito ng Mist Temple ay nahuli at lumipad palabas, at ang buong tao ay sumabog. Ang dagwang amoy ay lubhang masangsang. Ang mga master ng Zenshin Buddhist Sect ay tumingin sa mga tao ng Mist Temple na pinatay, at sila ay nagulat at pangit. Sino ka? Pinandilatan ng matandang ninuno ng Zenshin Buddhist Sect na nagsalita lang ang Blood Demon Old Monster. Sino ako? Tumawa ang Blood Demon Old Monster, noon, tinawag ako ng iba na Blood Demon Old Monster. Dugo Demon Old Monster. Naramdaman ng matandang ninuno ng Zenshin Buddhist Sect na pamilyar ang pangalan, at pagkatapos ay nag-flash ang kanyang isip, iniisip ang isang napakasinaunang figure na narinig niya noong bata pa siya, at ang kanyang mukha ay nagbago ng husto. Ilang iba pang matatandang ninuno ng Zenshin Buddhist Sect ay may naalala din, at lahat sila ay nagulat. Sinulyapan ng matandang halimaw ng Blood Demon ang mga tao sa eksena, gustong maunawaan ng aking Saint Master ang Heavenly Buddha Wall. Ayokong may hamarang sa aking Saint Master ng padalos-dalos, kung hindi, hehe. Kung hindi, ang mga tao sa Mist God Temple ay haantong sa ganito. Saint Master. Ang mga tao ng Zenshin Buddhist Sect ay tumingin kay Yang Xiaotian. Sa wakas ay nalaman na nila kung sino ang binatang ito. Kahit na sila ay nasa Misty Continent, narinig din nila ang kaunti tungkol sa nangyari sa Three Pure Continent kamakailan. Ito pala itong gentleman. Lalong nagulat ang Buddha ng Zenshin. Ang mga tao ng Zenshin Buddhist Sect ay hindi alam na si Yang Xiaotian ang umakyat sa ikasampung palapag ng Burial Buddha Pagoda, ngunit alam niya. Sa sorpresa ng lahat, pumunta si Yang Xiaotian sa Heavenly Buddha Wall. Gayunpaman, bago maunawaan ang unang Buddha ng Buddha Wall, sinulyapan ni Yang Xiaotian ang Young Master ng Mist God Temple at sinabing, kung mauunawaan mo ang ikasampung Buddha ng Buddha Wall bago ako, ililigtas ko ang iyong buhay. Sa labanan ng Three Buddha Temples, ang Mist God Temple ay pumatay ng hindi mabilang na mga disipulo ng Hongmeng Academy, at ang Young Master ng Mist God Temple ay pumatay ng hindi mabilang na mga disipulo ng Hongmeng Academy. Nang marinig ito ng Young Master ng Mist God Temple, nagbago ang kanyang mukha. Siya ay galit na galit, kinuyam ang kanyang mga kamao, huminga ng malalim, at sinabi, Yang Xiaotian, hindi ako naniniwala na mas mabilis kang makakaintindi kaysa sa akin. Pagkatapos nito, sinimulan niyang maunawaan ang ikaapat na Buddha. Ngayon, naintindihan na niya ang ikaapat na Buddha, at malapit na niyang mauunawaan ang ikasampung Buddha. Hindi siya naniniwala na si Yang Xiaotian, na nagsisimula palang umintindi, ay mas mabilis kaysa sa kanya. Isang salitang Buddha ang lumitaw sa kanyang mga mata, at sa ilalim ng takip ng salitang ito na Buddha, ang ikaapat na Buddha ay nagsimulang magbago. Ngunit nang lubusan na niyang maunawaan ang ikaapat na Buddha, biglang nagliwanag ang Buddha Wall, at ang kamanghamanghang kapangyarihan ng Buddha ay lumundag. Natigilan ang Young Master ng Mist God Temple. Tumingin siya at nakita na ang unang Buddha na nakatayo sa Yang Xiaotian ay talagang sumikat sa kapangyarihan ng Buddha, at ang anino ng Buddha ay namuo sa kalangitan. Natigilan ang lahat. Tanging ang Buddha ng Zenshin ang nakakita sa eksenang ito at bamulong sa sarili, ito ay darating muli, ito ay darating muli. Ang eksenang ito ay halos kapareho sa eksena ni Yang Xiaotian na naiintindihan ng rebulto ng Buddha sa Burial Buddha Pagoda. Walang pagkakamali, isang pangungusap, isang post, isang nilalaman, isang anim, isang siyam, isang libro, isang bar. Sa wala pang 60 paghinga, pagkatapos na maunawaan ni Yang Xiaotian ang unang Buddha, dumating siya sa pangalawang Buddha. Sinubukan ng Young Master ng Mist God Temple na pigilan ang pagkabigla sa kanyang puso, tinipon ang kanyang isip, at patuloy na naiintindihan ang ikaapat na Buddha. Gayunpaman, natipon niya lamang ang kanyang isip at nagpatuloy sa pag-unawa sa ikaapat na Buddha sa loob ng maikling panahon, at nakita niya na ang pader ng Buddha sa kanyang harapan ay umaalon muli. Tumingin siya at nakita na ang pangalawang Buddha na nakatayo kay Yang Xiaotian ay na-activate muli sa isang punto. Ang anino ng pangalawang Buddha ay namuo sa kalangitan. Naglakad si Yang Xiaotian patungo sa ikatlong Heavenly Buddha nang walang pag-aalinlangan. Ang mga master ng Zenshin Buddhist Sect at lahat ng iba ay natigilan. Mayroon bang sinuman na nakakaunawa sa Heavenly Buddha Wall sa ganitong paraan? Tila nakatayo lang si Yang Xiaotian sa harap ng Heavenly Buddha Wall sa maikling panahon. Nakatitig lang siya sa una at pangalawang Buddha saglit, at ang dalawang Heavenly Buddha ay na-activate. Ang eksenang ito ay nagpatalo sa lahat sa Zenshin Buddhist Sect.
Nang dumating si Yang Shaotian sa ikatlong Heavenly Buddha, nagising ang lahat sa Zenshin Buddhist Sect, kinuha ang sulat, at mabilis na iniulat ang sitwasyon dito sa Sect Master ng Zenshin Buddhist Sect. Ang Young Master ng Mist God Temple ay tumingin kay Yang Shaotian na naglalakad sa harap ng ikatlong Heavenly Buddha, ang kanyang mukha ay pangit, at ang kanyang puso sa wakas ay nataranta. Hindi lamang takot, kundi pati na rin ang takot. Sa tuwing ay activate ni Yang Shaotian ang isang Heavenly Buddha, nangangahulugan ito na siya ay isang hakbang na palapit sa kailaliman ng kamatayan. Kung patuloy na mauunawaan ni Yang Shaotian ang ganito, hindi ba siya mabubuhay lamang ng kalahating oras? Hindi, kahit kalahating oras. Ang sinumang nakakaalam na hindi siya mabubuhay ng higit sa kalahating oras ay hindi maipaliwanag na takot. Puno siya ng liwanag ng Buddha, at isinagawa pa ang ipinagbabawal na pamamaraang Budista na katatapos lang niyang malaman. Ang ipinagbabawal na pamamaraan na ito ng Budismo ay maaaring mapabilis ang kanyang pag-unawa sa Heavenly Buddha Wall pagkatapos gamitin, ngunit ito ay maaaring tumagal lamang ng 1 oras at magkakaroon ng mga sekwele. Ngunit sa mga oras na ito, hindi na niya gaanong pakialam. Nang gamitin ng Young Master ng Mist God Temple ang ipinagbabawal na pamamaraan para maunawaan ang ika-4 na Heavenly Buddha sa buong lakas, biglang nagliwanag muli ang Heavenly Buddha Wall, at ang ikatlong Heavenly Buddha sa harap ni Yang Shaotian ay na-activate. Ang malakas na ilaw ng Buddha ay nasaktan ng batang Master ng Mist God Temple. Namumula ang mukha niya. Nagamit na niya ang ipinagbabawal na pamamaraan, ngunit ang bilis ng kanyang pag-unawa ay hindi pa rin kasing bilis ni Yang Shaotian. Paano kaya? Intersection paano kaya? Ang Lord of the Fog Temple ay may kabaliwan at nakakabaliw na pakiramdam. Hindi ba siya patay na? Tukuyin. Pinagmasdan niya si Yang Shaotian na lumapit sa ika-4 na Buddha na sumimangot sa kanyang mga mata. Yang Shaotian, patay na ako, at gusto kitang hilahin para ilibing. Nabaliw ang Lord of the Misty Temple, at bigla siyang sinuntok kay Yang Shaotian. Gayunpaman, nang mapatay ng kanyang fisting power si Yang Shaotian gamit ang isang biglaang bantay, bigla siyang hinarangan ng isang gintong liwanag na apoy. Kaagad pagkatapos, ang kamanghamanghang anti-shock na kapangyarihan ay lumipad palabas. Nahulog siya sa dulo ng parisukat, nagsuka ng malaking dugo, namutla ang kanyang mukha, at tiningnan niya si Yang Shaotian ng may pagtataka at galit, Yang Shaotian, hindi ka makakatakas. My master him. Ngunit nang sabihin niya ito, ang Blood Demon ay direktang sumampal. Nakikinig lang sa sumisigaw, ang Lord of the Misty Temple ay direktang nabomba. Nang bumagsak ito sa lupa, kalahati ng katawan ay iginuhit ng dugong demonyong matandang halimaw. Ito ay ganap na nawala. Nagbago ang mukha ng mga masters ng Xin Chanfo. Walang inaasahan na biglang papatayin ng Blood Demon ang master ng Fog Temple. Ang Lord of the Misty Temple ay patay na. At sa Xin Tiancheng, ang bawat tao'y may pakiramdam ng pagbagsak. Sa oras na ito, maingay ang pangunahing bulwagan ng Zenshin Fuzhang dahil sa pagdating ni Yang Shaotian. Ang Buddha ng ikatlong henerasyon ay malubhang nasugatan ng ating ninuno, na naging dahilan upang hindi makalusot ang ating mga ninuno. Si Yang Shaotian ay nang-ahas na pumunta sa ating bayan na Tiancheng. At pinapatay niya ang malaking diablo tulad ng matandang halimaw sa Tiancheng sa ating bayan, at hindi niya kinuha ang Chanfozong ng bayan. Galit ding sinabi ng isa pang ninuno ng Chanfozong sa bayan, kung hahayaan natin silang umalis sa ganitong paraan, paano nakikita ng lahat ng partido sa mainland ang ating Buddha sa bayan? Oo, ang Panginoon, mangyaring utusan kang hulihin ang 3 tao ni Yang Shaotian. Ang mga ninuno ay napuno ng galit. Sa oras na ito, isang ninuno na nakaupo sa sulok ang biglang nagsabi, ang taong ang templo ng Fog Temple ay hindi pinansin ng mga patakaran ng Tiancheng sa bayan. Kahit na, ngunit pinatay ng Blood Demon Monster ang mga tao sa Tiancheng sa ating bayan, at nilabag din ito ang mga patakaran ng Tiancheng sa ating bayan. Huminto ang unang matandang ninuno. Ang ibig sabihin ng Lin Zu na iyon, pumunta ka ba para patayin ang dugong demonyong matandang halimaw? Sabi lang ng nuno sa kanto. Kilala bilang ninuno ni Lin Zu. Pinisil ni Xin Chanfo Zongzong ang kanyang kamay gamit ang kanyang mga kamay, kaya natahimik ang lahat. Magsasalita na sana siya, at biglang nagulat ang Fusod. Kinuha niya ito at naghintay ng scholarship. Sinabi niya sa lahat, ngayon lang dumating ang balita mula sa bayan ng Tiancheng, palaging pinapatay ng demonyong dugo ang Panginoon ng Templo ng Fog. Ano? Nagulat ang lahat. Lahat ngayon ay pumunta kay Xin Tiancheng kasama ko. Sumulyap si Xin Chanfo Zongzong sa karamihan, sabi ni Shen Sheng, tapos na siyang magsalita, nang siya ay unang bumagsak sa hangin, at lumipad patungong Xin Tiancheng. Ang mga ninuno ni Zenshin Fuzhong ay sunod-sunod ding lumipad, makapangyarihan. Nang ang mga master ni Xin Chanfo ay lumipad patungong Xin Tiancheng, si Yang Shaotian ay dumating na sa ika-5 araw ng makalangit na Buddha. Madaling maliwanagan ang pader ng Buddha, na sa pangkalahatan ay madali, at mahirap sa likod. Sa makatuwid, ito ay tumatagal ng mahabang panahon upang gumastos mamaya. Gayunpaman, ang hindi kapanipaniwala sa lahat ay kapag mas naabot niya ang likod, ang pagliliwanag ni Yang Shaotian ay mas mabilis. Ito ay tulad ng paggawa ng mga katanungan. Upang gawin ito ay nagiging mas makinis, mas mabilis. Hindi nagtagal, napagtanto ni Yang Shaotian ang ika-5 Buddha at naglakad patungo sa ika-6 na Buddha. Nang makita ito ng lahat, nagulat ito. Ngayon lang ang ika-4 na Buddha ay may higit sa 50 hininga.
Ngayon ang ikalimang araw ng makalangit na Buddha ay mayroon lamang 50 hininga. Kung liliwanagan mo ito sa paraang ito at maghihintay hanggang sa huling makalangit na Buddha, hindi ba niya kailangan pang huminga? Tingnan mo na lang. Tingnan mo na lang. Sa pag-iisip nito, ang puso ng lahat ay nakakabigla. Pinanood ni Xin Chanfo ang paggalang ni Yang Shaotian sa isa pang Tiyan Buddha, at wala siyang mood na ipagpatuloy ang kanyang realisasyon, umatras, nakatitig kay Yang Shaotian, at ang kanyang kalooban ay komplikado at hindi maipaliwanag. Hindi nagtagal at napagtanto ni Yang Shaotian ang ikalimampung Buddha. Walang pagkakamali, isa, 619, isang libro, isang libro. Sandali lang bago at pagkatapos. Ang bilis na ito ay parang paglalaro. Ang lahat ay nakatayo doon, pinapanood si Yang Shaotian, at nakalimutan kung nasaan sila. Ang mga tao ng Xin Chanfo ay lumabas sa pangunahing bulwagan at nangangailangan ng maraming oras upang pumunta sa gate ng bundok, at tumagal ng maraming oras upang magmadali mula sa gate ng bundok hanggang sa Xintiancheng. Sa daan, ang lahat ay patuloy na nakatanggap ng balita ng pag-unlad ni Yang Shaotian sa pader ng Buddha. Nang matanggap ng Panginoon ng bayan na si Chanfo Zongzong si Yang Shaotian na nagpapaliwanag sa ikalimampung Buddha, pumunta siya sa gate ng bundok. Nalaman niya na napagtanto ni Yang Shaotian na natanto niya ang 50 Tiyan Buddha. Kakanyahan. Pinagmasdan niya ang mga ninuno ni Xin Chanfo, at biglang sinabi sa malungkot na tono, napagtanto ni Yang Shaotian ang ikalimampung Tiyan Buddha. Ang hitsura na iyon ay tulad ng pagpapahayag na ang kanilang mga ninuno ay malubhang nasugatan ng ikatlong Buddha. Natigilan sandali ang mga taga Xin Chanfo. Ang Panginoon, malapit na nating marating ang Xintiancheng. Pagdating natin sa Xintiancheng, maaari nating pigilan si Yang Shaotian. Sinabi ni A. Xin Chanfo Zhang ninuno. Tumingin ang Lord of the Zenshinfo section kay Xintiancheng sa harap niya. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay napakalayo. Naayos niya ang kanyang isip at lumipad, at binilisan ang bilis patungo sa bayan. Nang dumating ang mga tao ng Zenshinfo, ipinagpatuloy ni Yang Shaotian ang pagliliwanag sa kanyang makalangit na Buddha, at ang kanyang bilis ay mabilis pa rin gaya ng dati. Nang dumating ang Buddhist sect sa Zenshin City, naintindihan na ni Yang Shaotian ang ika-80 Heavenly Buddha. Nang makita si Yang Shaotian na nakatayo sa harap ng 80th Heavenly Buddha, hindi maipahayag ng lahat ang kanilang nararamdaman sa mga salita. Ang ika-80, ang pinuno ng Zenshin Buddhist sect ay dumaong sa dingding ng Zenshin City, at naramdaman niyang medyo nanghina ang kanyang mga paa. Hindi niya alam kung sa sobrang tigas niya, pero parang may cramp ang mga paa niya. Tumingin siya sa gitna ng Zenshin City, kung saan ang liwanag ng Buddha ay sumisikat sa kalangitan at ang anino ng Buddha ay napakalaki. Lahat at ako ay patuloy na magpapabilis at magmamadali. Tiyak na makakarating tayo roon bago pa maunawaan ni Yang Shaotian ang Heavenly Buddha Wall. Ang pinuno ng Zenshin Buddhist sect ay bumagal at nagsabi, pagkatapos ay sumabog sa hangin at nagpatuloy na lumipad patungo sa Heavenly Buddha Wall. Sa pagtingin sa Heavenly Buddha Wall na palapit ng palapit, ang kanyang mga mata ay kumikislap. Teka, anong pangalan ang dapat gamitin para pigilan si Yang Shaotian sa patuloy na pag-unawa sa Heavenly Buddha Wall? Sabihin lang na ang kanilang ninuno ay nagtakda ng isang panuntunan na ang mga demonyo ng Chaos Demon Palace ay hindi pinapayagan na maunawaan ang Heavenly Buddha Wall. Habang ang pinuno ng Zenshin Buddha sect ay sumugod sa eksena ng buong lakas, sa wakas ay nakita niya ang Heavenly Buddha Wall at ang asul na figure sa harap nito. Gayunpaman, ang asul na figure ay hindi na nakatayo sa harap ng 80th Heavenly Buddha, ngunit sa harap ng 88th Heavenly Buddha. Malinaw, nang dumating siya, naunawaan na ni Yang Shaotian ang mga nakaraang ilang Heavenly Buddhas. Ngayon ay naintindihan na niya ang huli. Nang makitang naintindihan ni Yang Shaotian ang huli, mukha siyang malungkot. Gayunpaman, bago pa man siya makapagsalita, galit na sumigaw ang mga ninuno na dumating sa likuran niya, tumigil ka.